Mateo, ang henyo. Credit to the author. 221 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pero kahit na ang isang second-level spirit condensation realm ay talagang kasuklam-suklam, ang pagiging nasa human barracks ay nasa limitasyon na, tama ba? Hindi ba't masyadong eksaherada ang pagiging nasa Earth barracks? Hindi pa rin lubos na naniwala ang disipulong naka-duty. Anong alam mo? Hey, mukhang may isang napaka-interesante na lalaki ang dumating sa Marshall Hall. Gusto ko ng 10 araw na A-grade cultivation room. Kapag may bakanteng kwarto na, ipaalam mo sa akin. Sa pagtatapos, direktang nag-swipe si Zillian ng 2,000 puntos sa pulang kulay na ilaw. Bagamat mahal ang mga silid cultivation na may grade ong A, dahil kakaunti lang ang bilang, madalas itong puno. Ang pag-swipe na ito mula kay Zillian ay katumbas ng paghihintay sa pila. Maghihintay na sana si Zillian sa rest area nang sabay-sabay na pumasok ang 5 disipulo sa pinto. Gusto ko ng B-grade cultivation room, 10 araw. Sabi ng nasa harapan sa disipulong naka-duty. Ako rin, 10 araw. Ako rin. Nako, gusto ko rin ng 10 araw. Kahit tapusin pa ng ama mo ang lahat ng puntos, hindi ko rin ibibigay ang mga puntos na ito, Mateo, ang baho ng batang yun. Tama. Pagkatapos bumalik ni Senior Apprentice Brother Colbin, tiyak na bibigyan natin ng magandang laro ang mabahong batang yun. Ang iilang taong ito ay sina Jules at ang kanyang grupo na walang awang binugbog ni Mateo. Pinapa-report sila ni Mateo para magbigay ng puntos araw-araw. Nakakainis talaga ito. Hindi nila pinansin na nakakahiya ito, kinailangan pa nilang ibigay ang kanilang pinaghirapan na puntos gamit ang 2 kamay. Nag-isip-isip ang iilang tao at nag-isip ng plano na magtago sa mga silid cultivation. Ipinagbabawal ng mga cultivation room ang pang-iistorbo sa ibang tao. Gaano man kalakas si Mateo, hindi rin siya maglalakas loob na pumasok sa mga cultivation room para hilahin palabas ang mga ito, hindi ba? Babalik na sana si Colbin, ang nakatatandang kapatid ni Jules. Hanggat magtitiis sila hanggang sa bumalik siya, kailangan pa ba nilang matakot kay Mateo? Sa simula ay ayaw sana ni Zillian na makialam sa mga taong ito. Nang bigla niyang marinig ang pangalan ni Mateo, hindi niya maiwasang maging mausisa. Maaari kayang ang Mateo sa kanilang pag-uusap ay ang parehong taong kasama ng batang lalaki na nakasalubong niya ngayon lang. Hoy, kayong mga tao! Sino ba itong Mateo na pinag-uusapan ninyo? Tanong ni Zillian ang harapan sa kanilang lahat. Ah, si Senior Apprentice Brother Darn pala. Nagbibigay pugay ako kay Senior Apprentice Brother Darn. Noong nakaraan, narinig ko pa nga kay Big Brother na si Senior Apprentice Brother Darn ay isang alchemy at martial duel prodigy. Kahit siya ay lubos na hinahangaan. Malinaw na nakilala ni Jules si Zillian. Malaki ang pangangailangan sa mga disipulo ng Philhall. Para mapalapit sa kanya, hinaila pa ni Jules palabas si Colbin. Ikinumpas ni Zillian ang kanyang mga kamay dahil sa iritasyon at sinabing, sagutin mo ang tanong ko. Nang maalala si Mateo, agad na nahiya ang ekspresyon ng mukha ni Jules. Isa lang siyang simpleng tao. Paano pa ba sulit ang atensyon ni Senior Apprentice Brother Darn? Napatawa si Jules at sinubukang manigarilyo. Isang walang kwentang tao. Anong problema mo sa mukha mo? Paano madaling lokohin si Zillian? Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Jules, alam niyang may nangyaring hindi magandang pangyayari sa pagitan nila. Bukod pa rito, ang iilang taong ito ay malinaw na nasugatan. Maliwanag na sila ang nawalan. Ito. Nauutol na sabi ni Jules at hindi makapagsalita. Dumilim ang mukha ni Zillian nang sabihin niya, tinatanong kita ulit. Ito ba si Mateo mula sa inyong usapan, ang second level spirit condensation realm na kakapasok lang sa sect? Oo. Maaari kayang. Nakilala na siya ni Senior Apprentice Brother Darn dati. Hindi alam ni Jules kung paano kilala ni Zillian si Mateo. Tumanggaw si Zillian at sinabing, hindi lang tayo nagkita, nagpalitan pa tayo ng suntok. Nagpalitan ng suntok? Natigilan si Jules nang marinig niya ito noong una at agad na natuwa nang sabihin niya, ang bastos talaga ng lalaking yun, para manggahas pang hominin si Senior Apprentice Brother Darn.
Siguradong binugbog siya ni Senior Apprentice Brother Darn, di ba? Natatawang sabi ni Zillian, walang ganyanan. Nabigo ako. Ano? Umatake si Senior Apprentice Brother Darn at nabigo pa nga. Ito. Paano ito nangyari? Baka sa mukha ni Jules ang kawalan ng paniniwala. Tama na ang kalokohan. Ang ibig sabihin ng bagsak ay bagsak. Huwag mong sabihing lolokohin pa kita. Ngayon lang narinig ang intensyon mo, balak mo bang ipahanap si Colvin sa kanya para ayusin ang problema? Nagbabantang tanong ni Zillian. Hindi ito lubos na maproseso ng utak ni Jules. Hindi ba't sinabi ni Zillian na nakipagpalitan siya ng suntok kay Mateo kanina? Bakit niya ito pinoprotektahan ngayon? Medyo nakakalito ang lahat ng ito. Tinatanong ko kung narinig mo ako. Matalim na tanong ni Zillian. Narinig ko. Tayo. Hindi tayo hahanap ng gulo sa kanya. Mahinang sabi ni Jules. Nako, ang lakas ni Colvin ay halos kapareho lang ng kay Zillian. Pero hindi niya kayang makipagsabayan dahil isa siyang disipulo ng PhilHall. Mga pangunahing disipulo ng PhilHall, sino sa kanila ang hindi umuunlad sa bawat araw na lumilipez? Hindi dahil sa iba, kundi dahil maaari nilang maapektuhan ang buwanang sweldo ng mga disipulo ng Marshall Hall. Ang tinatawag na buwanang sweldo ay ang mga gamot na kinokolekta ng mga disipulo mula sa sekta buwan-buwan. Ito ay ibinibigay ng libre ng sekta para sa cultivation ng mga disipulo. Gayunpaman, ang mga tabletang panggamot na ito ay ang mga pinakasimpleng tabletang panggamot lamang. Bukod pa rito, hindi gaanong marami ang mga ito. Kung gusto nilang gumamit ng mas mahuhusay na medicinal pills, kailangan pa rin nilang gumamit ng points para makipagpalitan. Pero sino bang martial artist ang tutol na magkaroon ng mas maraming medicinal pills para sa mga layunin ng cultivation? Ito rin ang dahilan kung bakit arrogant ang mga disipulo ng PhilHall. Kung narinig mo, mabuti naman. Ngayon, tumakbo ka na papasok at maglinang. Kung hahayaan mong malaman ko na nang ahas kang gumawa ng gulo sa likod ng mga eksena, alam mo na ang kahihinatnan. Bumalik si Zillian sa pahingahan. Nagpalitan ng tingin sina Jules at ang mga kasama nito. Ang dating walang pigil na kay abangan ay agad na naglaho. Umaasa pa rin silang makakabawi pagkatapos bumalik ni Colvin, ngunit ngayon. Kahit hindi pansinin ang lahat ng iba pang bagay, tiyak na hindi masasaktan ni Colvin si Zillian dahil lang sa isang Mateo. Hindi alam ni Mateo na ang matipunong lalaki ngayon lang pala ang nakatulong sa kanya na harangan ang sunod-sunod na problema. Siyempre, kahit alam niya, hindi na mahalaga iyon. Pagkatapos makapasok sa cultivation room, direktang sinimula ni Mateo na salakayin ang third level spirit condensation realm. Matapos ang ilang malalaking labanan, ang kaharian ni Mateo ay nagmatatag din ng walang kapantay. Lagi na lang siyang walang oras para makalusot. Maya-maya, marahang tinulak ni Mateo at agad na binasag ang patong ng papel na ito sa bintana. Isang mabangis na unos ng enerhiya ng asensya ang nabuo sa loob ng silid ng cultivation. Matapos itong pinuhin gamit ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art, sa wakas ay nabuo ito ng 9 na patak ng Spirit Liquid sa loob ng dantian ni Mateo. Ang third level Spirit Condensation Realm na si Mateo ay kasalukuyang mayroong 27 patak ng Spirit Liquid sa loob ng kanyang dantian. Samantalang ang 5th level Spirit Condensation Realm na Terry ay mayroon lamang 25 patak ng Spirit Liquid sa kasalukuyan. Kasunod ng pagtaas ng realm, ang agwat sa pagitan ni Mateo at ng iba pang mga martial artist ng Spirit Condensation Realm ay lalong tataas. Maganda naman itong Spirit Gathering Formation. Kaya nitong kainin. Hindi na sayang ang 1,000 puntos na ito. Si Mateo, na nagkaroon ng malaking tagumpay sa Cultivation Realm, ay medyo nasiyahan sa A-grade Cultivation Room na ito. Ang enerhiya ng langit at lupa na ginamit niya noong nakakalusot siya sa mga kaharian ay mahigit doble kaysa sa karaniwang tao. Gayunpaman, ang pormasyong ito ng pagtitipon ng espiritu ay kayang magbigay ng enerhiya ng asensya ng walang humpay. Ang 1,000 puntos na ito ay natural na nagamit ng husto. Siyempre, kahit hindi sulit, hindi rin siya nakaramdam ng anumang sakit ng loob. Ibinigay naman ito ng ibang tao, hindi naman gaanong mahalaga. Ganoon lang, gumugol si Mateo ng isang buong araw para pagsamasamahin ang third level Spirit Condensation Realm.
Nang ikalawang araw, kumuha siya ng medicinal pill mula sa storage ring at direktang nilunok ito sa kanyang tiyan. Ito ang Transcendent Grade Essence Spirit Pill na pinino ni Mateo bago pumunta sa sect. Plano niyang makaabot sa 4th level Spirit Condensation Realm ng isang beses lang. 222. Habang si Mateo ay nasa retreat, sina Rosie, Sandra, at Terry ay nagsama-sama bilang isang grupo. Sa simula ay naisip nilang imbitahan si Mateo na tingnan ang Support Star Pavilion ng sama-sama para tingnan kung may mga paraan para makakuha ng puntos sa lalong madaling panahon. Ngunit nabalitaan nila mula kay Lucy na nagtago si Mateo. Hindi napigilan ng tatlo ang kanilang pagkagulat. Matapos linawin kung saan nanggaling ang mga punto ni Mateo, muling nagpalitan ng tingin ang iilang tao. Hehe, masyadong mapanlin lang ang cultivation realm ng lalaking ito. Hindi na niya kailangang magpanggap na baboy para kumain ng tigre. Nakatayo lang siya roon at may mga taong nagbibigay ng puntos. Si Sandra ang unang hindi napigil ang matawa. Nang marinig ang mga salita ni Sandra, hindi napigilan ng grupo ang kanilang pagtawa. Tama ang sinabi niya. Ang lakas ni Mateo sa 2nd level Spirit Condensation Realm ay talagang mapanlin lang. Ang tunay niyang lakas ay higit na nakahihigit dito. Dahil nagmamadali si Mateo na pumasok sa isang retreat, mukhang matagal nang nasa isang bottleneck ang kanyang realm. Pagkatapos niyang lumabas sa seclusion, malamang ay nakarating na siya sa 3rd level Spirit Condensation Realm, sabi ni Terry. Sa bilis ng cultivation ni Mateo, dapat matagal na siyang nakalusot, pagsang-ayon ni Rosie. Dahil ganoon nga, hindi na natin kailangang magtagal pa. Senior Apprentice Sister Nolan, pumunta na tayo sa Support Star Pavilion. Binago rin ni Terry ang kanyang paraan ng pagtawag sa Nolan. Sige. Natural lang na walang anumang pagtutol si Rosie. Sakto naman, may narinig akong boses mula sa labas. Nandito ba si Junior Apprentice Brother Croswell? Ako si Julian. Binuksan ni Lucy ang pinto at pinapasok si Julian, sabay sabi, "Kumusta ka, Senior Apprentice Brother mo?" Pumunta ang young master sa cultivation room para sumailalim sa isang retreat. Sabi niya, malamang aabutin ito ng 5 araw. Natigilan din si Julian nang marinig iyon. Pumunta sa mga cultivation room. Haha, ang sipag talaga niyan. Pero hindi nababagay ang pagpunta niya sa mga cultivation room ngayon, di ba? Sa talento niya, sayang lang ang oras niya sa pagpunta sa mga cultivation room ng D-grade. Ngumiti si Lucy at muling ikinwento kay Julian ang nangyari kahapon. Hindi sinasadyang umiling si Julian nang marinig iyon at sinabing, si Junior Apprentice Brother Croswell ay talagang isang pambihirang tao. Gumawa siya ng isang bagay tulad ng pagnanakaw ng mga puntos pagkatapos niyang pumasok sa sekta. Pero nararapat din iyon sa mga taong iyon. Ito ay. Sa wakas ay nagkaroon ng oras si Master ngayon at gusto niyang ipatawag si Mateo. Hindi ko inakalang pumasok pala siya sa isang retreat. Natatakot ako. Nag-aalala ba si Senior Apprentice Brother mo tungkol sa pamilya Orleans? Malinaw na alam ni Rosie ang impormasyon kaya't sinundan niya ito. Tumanggaw si Julian at sinabing, tama. Dahil sa impluensya ng pamilyang Orleans, ang balita ng pagpasok ni Junior Apprentice Brother Croswell sa sekta ay tiyak na hindi may tatago. Malamang na matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. Sa simula, gusto muna ni Master na makita si Mateo para makapag-isip ng paraan pagkatapos maunawaan ang sitwasyon. Pagkatapos ng 5 araw, malamang ay hindi na siya makakarating. Kung gayon, ano ang gagawin? Nag-aalalang tanong ni Lucy. Nanatiling tahimik si Julian. Sa sandaling iyon, isa pang boses ang narinig mula sa labas ng pinto. Nandito na ang atas ng sekta. Mateo, tanggapin mo ang atas. Nagkunot ang noo ng lahat, iniisip sa kanilang sarili na ang bilis naman. Lumabas ang grupo at nakita ang isang binata na halos kasing edad ni Julian na may kahangahangang kilos. Lester White, hindi na talaga kayo makapaghintay. Malamig na sabi ni Julian, ang kanyang mga salita ay may bahid ng pangungutya. Julian, hindi mo kailangang maging sarkastiko. Hindi ko rin naman inisyo ang atas na ito ng sekta. Nandito lang ako dahil sa utos. Paalisin mo si Mateo. Inutusan ng sekta si Mateo na agad na umalis papunta sa pangunahing tuktok para sumailalim sa Tri-Hall Joint Hearing. Malamig na sabi ni Lester. Nagbago ang kutis ni Julian, pero sinabi niya, nahuli ka ng isang hakbang.
Pumasok na si Mateo sa silid ng paglilinang. Aalis lang siya sa seklusyon pagkalipas ng 5 araw. Nalito si Lester nang marinig niya iyon. Hindi ba't bagong dating lang si Mateo? Bakit siya magkakaroon ng puntos para makapasok sa mga cultivation room? Maaari kayang pumasok siya sa mga cultivation room ng D-grade para magtago mula sa utos ng sect. Gayunpaman, maaaring umalis ang isa ngayon, ngunit hindi bukas. Kinailangan niyang matanggap ang atas ng sekta na ito kalaunan. Isa pa, hindi ba't habang sinusubukan niyang itago, lalo niyang ipinapakita ang kanyang pagkakasala. Tila halos tiyak na totoo ang kaso ng pagnanakaw ng mga formula ng gamot ng batang ito. Dahil ganyan nga, palm na. Pagkatapos, umalis si Lester nang hindi man lang lumingon. Sino ang taong iyon? Ang lakas ng hangin. Tanong ni Terry. Siya ay mula sa disciplinary hall, ang direktang disipulo ng hall head, si Lester. Hindi mababa sa akin ang kanyang cultivation. Ang Lester na ito ay isa ring taong naglinis sa Nine Heavens Road. Sabi ni Julian. Hindi nakakapagtaka na napakalakas niya. Basta, umalis lang siya ng ganoon-ganoon. Umiling si Julian at sinabing, ang atas ng sekta ay personal na inilabas ng sect master. Ang utos ay napakalakas at dapat ipasa kay Mateo. At pagkatapos matanggap ni Mateo ang atas ng sekta, dapat niya itong isagawa kaagad. Dahil alam ni Lester na pumunta si Mateo sa mga cultivation room, tiyak na maghahanap muna siya doon. Pagkatapos itong makumpirma, babalik siya para iulat ito at babalik sa mga cultivation room para hintayin si Mateo na makalabas sa seklusyon. Hindi ba ibig sabihin niyan ay hindi na natin makikita si Mateo? Nag-aalalang sabi ni Rosie. Tumanggaw si Julian at hindi nagsalita. Senior apprentice brother mo, ano ang tri-hall joint hearing na pinag-uusapan ni Lester? Tanong ni Terry. Bukod sa Marshall Hall at Peel Hall, ang Tranquil Cloud Sect ay mayroon pa ring independenteng disciplinary hall. Pinagsasama-sama ng tri-hall joint hearing ang 3 bulwagang ito upang simulan ang isang desisyon laban sa mga aksyon ni Mateo. Kung ang desisyon ay nagkasala, hindi na nagpatuloy sa pagsasalita si Julian. Nahulaan na ng lahat ang resulta. Kung gayon, hindi ba't ibig sabihin noon ay parang tupang pumapasok sa panga ng tigre ang pagpunta natin sa sekta? Medyo diretso ang mga salita ni Lucy habang nagsasalita dahil sa pag-aalala sa kanyang Panginoon. Dali-daling hinailan ni Rosie si Lucy. Malinaw na hindi ito ang tamang oras para sabihin ito. Si Julian lang ang tanging taong makapagliligtas kay Mateo ngayon. Kung nasaktan din nila siya, siguradong patay na si Mateo. Gayunpaman, hindi ito ikinabahala ni Julian. Sa halip, ngumiti siya kay Lucy at sinabing, hindi kailangang mag-alala si Miss Lucy. Si Mateo ang kahalili ni Ninunong Yandel. Ang taong pinakaginagalang ni Master sa buhay na ito ay si Ninunong Yandel. Ano man ang mangyari, ipagtatanggol din ni Master si Mateo ng mahigpit. Bukod dito, kung paano ipapasa ang huling desisyon ay nasa sect master pa rin. Sa sinabi ni Julian, mas nakaramdam din ng kapanatagan ang lahat. Ngunit nakakapangilabot pa rin ang kapaligiran. Nanatiling nakatutok si Mateo sa pag-atake sa 4th level spirit condensation realm ng buong lakas sa loob ng A-grade cultivation room. Bagamat pareho ang mga patak ng spirit liquid na namuo sa bawat minor realm ng spirit condensation realm, iba-iba ang kahirapan. Para itong pagpuno ng isang lalagyan ng tubig. Sa simula, walang laman ang lalagyan, natural lang na napakadali lang punuin ito. Ngunit habang parami ng parami ang tubig na pumapasok, tataas ang kahirapan sa pag-iimbak ng mas marami pa. Ang Essence Energy Spirit Liquid sa Dantian ay mukhang ilang patak lamang, ngunit ito ay nasa saturated state na. Dahil sa kagustuhang makapunta sa susunod na realm, kinailangan nilang i-compress muli ang Spirit Liquid para magkaroon ng espasyo para sa Spirit Liquid na mamuo sa hinaharap. Sa makatuwid, habang mas bumababa ang spirit condensation realm, ang kahirapan ng pag-abot sa antas ng tagumpay ay tataas ng husto. Kung ikukumpara, ang hirap ni Mateo na makalusot ay mas mahirap kaysa sa karaniwang martial artist ng spirit condensation realm. Dahil na-condensate niya ang perpektong siyam na patak ng spirit liquid. Sa pagpiga ng isang patak ng spirit liquid at pagpiga ng siyam na patak ng spirit liquid, ang pagkakaiba sa kahirapan ay hindi kasing simple ng siyam na beses.
Mabuti na lang at ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art ay sapat na mapang-api, ang karanasan ni Mateo ay sapat na sagana, at kasama ang tulong mula sa Transcendent Grade Medicinal Pill, ang mga hamong ito ay hindi naging problema kay Mateo. 4 na araw matapos pumasok si Mateo sa cultivation room, isang Essence Energy Storm ang muling nabuo. 223. Malapit na si Zillian sa Half-Step Crystal Formation Realm. Pumasok siya sa isang saradong pag-iisa sa pagkakataong ito dahil plano niyang palakasin pa ang kanyang kaharian upang makarating sa Half-Step Crystal Formation Realm. Sa kasalukuyan, napakabuti ng kalagayan ni Zillian. Pakiramdam niya ay halos kayanan niyang malampasan ang mga cultivation realm pagkatapos ng 1 o 2 pagsubok pa. Anong problema? Bakit humina ang essence energy sa cultivation room? Si Zillian na nasa isang estado ng cultivation sa buong oras ay biglang nagising sa sitwasyong ito na bigla na lamang nangyari. Pinaikit ni Zillian ang kanyang mga mata para maramdaman ang mga bagay-bagay, at natuklasan niya na ang enerhiya ng asensya sa kanyang silid ng cultivation ay mabilis na humihina na parang sinasamsam ito ng isang bagay. Sus Mariosep! Sus Mariosep! Noong mga panahong nasa critical na punto na ang training ko. Bakit may nangyari sa cultivation room? Hindi pa nangyari ang ganitong sitwasyon dati. Naiinis na sabi ni Zillian. Ang kanyang pagsasanay ngayon ay umabot na sa critical na punto na may ilang senyales ng nalalapit na tagumpay. Alam ni Zillian na kapag lumitaw pa ang mga palatandaang ito ng ilang beses, dapat ay matagumpay na niyang malampasan ito. Ngunit ang gayong malabong kalagayan ay pilit na naantala. Makikita kung gaano siya kalungkot. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari ang ganitong sitwasyon sa isang perpektong silid ng cultivation. Sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon, maliwanag na hindi na kayang ipagpatuloy ni Zillian ang paglilinang. Ang ganoong uri ng mahiwagang kalagayan ay hindi isang bagay na maaaring pasukin sa lahat ng pagkakataon. Kapag naantala ang kalagayan, ang pagnanais na matagpuan itong muli ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Mabuti na lang at maaaring ibalik ng mga taong nakaalis na ng maaga sa seklusyon ang mga hindi nagamit na puntos. Mabuti na lang at hindi ito nasayang. Malungkot na lumabas si Zillian ng kanyang cultivation room. Pagdating niya sa bulwagan, natuklasan niya na ang lugar na ito ay magulo na. Anong ginagawa mo? Natagpuan ko na ang pakiramdam ng paglusot ngayon lang. Bakit biglang nawala ang enerhiya ng asensya? Maliit na bagay lang ang mga puntos, pero sino ang magbabayad para sa aking kondisyon? Bulalas ng isang disipulo ng 8th level spirit condensation realm. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na gumaan ang pakiramdam ni Zillian. Tunay ngang mas masarap na may iba pang nakikibahagi sa pagdurusa. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng lungkot kasabay nito. Akala niya ang cultivation room niya ang may problema. Kung titingnan mo ngayon, malayong-malayo sa kanya ang problema. Maraming tao ang sumisigaw at nag-iingay sa bulwagan. Malinaw na nagrereklamo sila tungkol sa enerhiya ng asensya na biglang naglaho. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi pa nangyari ang ganitong sitwasyon sa mga cultivation room noon. Biglang sumulyap si Zillian. Hindi napigilan ng kanyang ekspresyon ang magbago nang makita ang isang tao. Lumapit siya para bumati. Nakita ko si Senior Apprentice Brother White. Bakit nandito si Senior Apprentice Brother White? Maaari kayang dahil ito sa isyu ng pagkawala ng essence energy ng cultivation room. Ang taong ito ay si Lester na naghihintay kay Mateo na lumabas ng kanyang pag-iisa. Gayunpaman, hindi niya nahintay na makalabas si Mateo sa pag-iisa, sa halip ay naghintay siya hanggang sa lumitaw ang mga problema sa enerhiya ng asensya ng mga cultivation room. Magaan na sagot ni Lester, hindi. May hinihintay ako rito. Bagamat hindi isang piling disipulo si Zillian, napakataas pa rin ang kanyang katayuan sa sekta. Maliwanag na nakilala rin siya ni Lester. Kung ibang tao lang iyon, hindi sana sumagot si Lester. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay lalong nagpaduda kay Zillian. Anong klaseng tao ang kayang magpahintay kay Senior Apprentice Brother White sa mga cultivation room? Kasalukuyan, ang disipulong naka-duty ay pawis na. Hindi pa siya nakakaranas ng ganitong uri ng sitwasyon ng pagsiklab. Lahat kayo, mga kapatid na senior apprentice, huwag kayong magpanik. Naiulat ko na ang problema dito sa taas. Kasalukuyang nagmamadaling lumapit si Elder Pong. Elder Pong?
nandito ka na sa wakas. Nang makita ng disipulong naka-duty si Elder Pong, agad itong kumilos na parang labis na nagdusa. Nakita ni Elder Pong ang lahat ng mga disipulo na bumaha sa lugar na ito hanggang sa maging ang tubig ay hindi na makaagos. Kumunat ang noo niya at sinabing, ano sa tingin ninyo ang ginagawa ninyo, gumagawa kayo ng ganitong kaguluhan. Magsilabas kayong lahat para sa akin at maghintay doon. Kung may manggahas na manggulo, hindi sila maaaring gumamit ng mga silid cultivation sa loob ng isang buwan. Habang hinihipa ni Elder Pong ang kanyang pangitaas, agad na ibinaba ng lahat ang kanilang mga bandera at pinatahimik ang kanilang mga tambol, at mayanhing tumakbo palabas. Walang gustong ipagpaliban ang isang buwang paglilinang. Pagkatapos umalis ng lahat, si Lester at ilang nangungunang pangunahing disipulo na lamang ang natira sa bulwagan. Umakyat sila upang magbigay galang kay Elder Pong. Hindi napigilan ni Elder Pong ang hindi sinasadyang mabigla nang makita niya si Lester. Ngunit hindi ito nagsalita. Sa halip, tinanong niya ang disipulong naka-duty, ano ba ang nangyari? Ipaliwanag mo ng detalyado. Tugon ni Elder Pong, 15 minuto ang nakalipas, maayos naman ang lahat ng mga silid ng cultivation. Pero hindi ko alam kung bakit, lahat ng enerhiya ng asensya sa mga silid ng cultivation ay biglang nagsimulang maglaho ng mabilis, na parang inaalis ang laman ng mga ito, sagot ng disipulong naka-duty. Nagmuni-muni sandali si Elder Pong, malinaw na iniisip ang iba't ibang posibilidad na mangyari ang ganitong uri ng sitwasyon. Titingnan ko ang Spirit Gathering Formation, sabi ni Elder Pong. Ang pangalan ni Elder Pong ay Emer Pong, isang Tier 4 na Array Master sa Tranquil Cloud Sect. Ang kanyang array daw cultivation ay talagang kahanga-hanga. Ang mga Spirit Gathering Formation sa loob ng mga cultivation room ay isang katamtamang laki ng hanay. Umaasa ito sa Grand Array ng Sect. Ang mga forma sayon sa mga cultivation room ay hihigop ng isang bahagi ng enerhiya ng langit at lupa na hinihigop ng Grand Array ng Sect. Pagkatapos, ipapadala nito ito sa bawat cultivation room sa pamamagitan ng mga array formation. Ang hanay na ito ay may isang taong nag-aalaga nito sa buong taon, at hindi pa nagkaroon ng mga problemang nangyari. Ang mga pangyayari ngayon ay talagang hindi inaasahan. Maingat na sinuri ni Elder Pong ang hanay ng mga sundalo at nalilitong sinabi, walang problema sa pivot ng hanay. Maayos din naman ang mismong hanay. Maaari kayang may problema sa mga cultivation room. Pumunta si Elder Pong sa mga kaugnay na hanay ng mga sundalo para sa pagkontrol sa mga silid ng cultivation at maingat itong siniyasat. Agad na ipinakita ng inspeksyong ito na may mali. Ito na nga. Lahat ng essence energy ay papunta na sa iisang cultivation room. Iyon lang. Sino ba ang may ganitong kahangahangang kakayahan para makasamsam ng ganito kalaking energy ng essence? Nagduda na naman si Emer Pong. Pagbalik sa bulwagan, tinanong ni Emer Pong ang disipulong naka-duty, sino ang gumagamit ng A-grade cultivation room, no? 43. Isa pala siyang disipulo na nagngangalang Mateo, pagbubunyag ng disipulong naka-duty. Hindi naman sa responsable ang naka-duty na disipulo sa pag-alala sa mga cultivation room ng bawat disipulo, kundi dahil malakas ang kutob niya kay Mateo. Kaya naman agad niya itong iniulat. Walang kakaibang naramdaman si Elder Pong nang sabihin niya iyon, ngunit nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Lester at Zillian. Ganoon ba? Gusto kong makita kung anong klaseng Diyos itong si Mateo, para magkaroon ng ganitong kakayahan na sumipsip ng napakaraming enerhiya ng langit at lupa. Isang makapal na kuryosidad ang bumalot kay Emer Pong. Ang pagdudulot ng ganitong insidente ay natural na hindi sinasadya ni Mateo. Sa totoo lang, hindi niya rin inakala na ang kanyang pagpasok sa 4th level spirit condensation realm ay kakailang ganing sumipsip ng napakaraming enerhiya ng langit at lupa. Ang unang pagsulong ay normal lamang at nasa ilalim din ng kontrol ni Mateo. Pero nang makalusot siya sa 4th level spirit condensation realm at makapasok sa middle stage spirit condensation realm, muling lumitaw ang pakiramdam na parang napunit ang banal na kaluluwa. Sa bawat tagumpay sa isang maliit na yugto, magkakaroon din ng maliit na pagbabago para sa banal na kaluluwa. Ang sakit lang na naranasan ni Mateo sa proseso ng pagbabago ay mas masakit kumpara sa mga ordinaryong martial artist. Gayunpaman, ang paghihirap na naranasan sa pagkakataong ito ay malayo pa rin maihahambing noong nakarating sila sa spirit condensation realm. Ayaw nang maalala ni Mateo ang pakiramdam na iyon.
Gaya ng inaasahan, muling lumitaw ang mga ginintoang karakter sa kanyang dagat ng kamalayan, tulad noong panahong nakarating siya sa Spirit Condensation Realm. Nang lumitaw ang banal na teksto, sinimulan nilang higupin ang enerhiya ng asensya ng langit at lupa ng walang pakundangang. Mabuti na lang at ang cultivation room ay may kakayahan at kayang magbigay ng essence energy ng walang humpay. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay naging mapayapa na ulit ang cultivation room, at matagumpay ding nakarating si Mateo sa 4th level Spirit Condensation Realm. 224. Habang sinusuri ang kanyang soul force, labis na natuwa si Mateo. Tunay ngang hindi nasayang ang ganitong uri ng sakit na nakakadurog ng kaluluwa. Ang kasalukuyan niyang soul force ay talagang nakaabot na sa pamantayan ng mataas na ranggong alchemy master. Bukod pa rito, nararamdaman ni Mateo na ang kanyang soul force ay tila mas malakas ng kaunti kaysa sa mga ordinaryong high rank na alchemy masters. Ang banal na teksto ay talagang hindi inaasahang makapangyarihan. Simula nang makuha ang mga ginintoang karakter na ito, madalas na sumasailalim si Mateo sa paggunita sa kanyang karagatan ng kamalayan. Ngunit sa mahigit isang buwang ito, wala ni isang pag-unlad. Hindi nakakapagtaka na sinabi ng kanyang amang si Richard na mayroon lamang siyang kaunting kaalaman. Napakahirap. Bawat karakter, bawat hagod, lahat sumasaklaw sa kasabihan ng dakilang daw. Kahit na minsang nakatayo si Mateo sa tuktok ng martial daw, mahirap ding makita ang kabuuan nito. Gayunpaman, tila may sariling buhay ang mga ginintoang karakter na ito. Sa tuwing makakalusot si Mateo, nakakalabas sila ng mag-isa at tinutulungan ang pagbabago ng kaluluwa ni Mateo. Kahit ano paman, magandang bagay ito para kay Mateo. Ang kasalukuyang Mateo ay nasa gitnang yugto lamang ng Spirit Condensation Realm, ngunit mayroon na siyang soul force ng isang mataas na ranggong alchemy master. Sapat na ito para magawa niya ang maraming bagay. Gaya ng pagpino ng tier 3 medicinal pills. Siyempre, para kay Mateo, ang mga high-grade tier 3 medicinal pills ay lampas pa rin sa kanyang kapangyarihan. Ngunit ang mga low-grade tier 3 medicinal pills ay hindi na isang hamon para kay Mateo. Malaki na ang naitulong ni Affleck simula nang sundan siya. Nakipaglaban pa nga siya sa isang makapangyarihang si Transformation Realm. Panahon na para sa kaunting pagbabayad. 5 araw na. Malamang natatarante na ang pamilya Orleans sa paghihintay, di ba? Pupuntahan ko at makikilala ang pamilya Orleans na ito. Labis ang kumpiyansa ni Mateo hindi dahil nakalusot siya sa Spirit Condensation Realm, kundi dahil nagmula ito sa kanyang napakalaking lakas sa alchemy path. Mateo. Tawag ni Zillia na unang nakapansin kay Mateo. Dahil sa tawag niya, agad na naging tensyonado ang kapaligiran sa bulwagan. Iba-iba ang iniisip ng lahat ng tao rito, ngunit tahimik silang naghihintay na makalabas si Mateo sa kanilang pag-iisa. Ikaw. Nakarating ka na pala sa 4th level Spirit Condensation Realm. 5 araw ka lang nagamit. Pagkalabas ni Mateo, hindi sinasadyang nanip ang mga mata ni Zillian habang gulat na napasigaw siya. Hindi ba't normal lang ang pagpasok sa isang retreat patungo sa mga breakthrough realm? Ano pa bang dapat ipag-alala? Galit na sabi ni Emmer Pong. Ngumiti ng mapait si Zillian at sinabing, hindi maintindihan ni Elder Pong. Si Mateo ay nasa 3rd level Spirit Condensation Realm pa lamang bago pumasok sa seklusyon. 5 araw na ang lumipas at nalagpasan niya ang 2 magkasunod na realm. Anong sabi mo? Ang pagtawid sa 2 magkasunod na kaharian sa loob ng 5 araw. Anong klaseng biro ito? Si Emmer Pong naman ang nabahala. Ang Spirit Condensation Realm ay hindi katulad ng Essence Tree Realm. Kahit ang mga nangungunang disipulo sa sekta ay mangangailangan ng ilang buwan bago nila marating ang isang realm. Nang sabihin ni Zillia na nakalusot si Mateo sa 2 magkasunod na kaharian sa loob ng 5 araw, instinktong inakala ni Emmer Pong na nagbibiro lang siya. Nanatiling tahimik si Lester sa tabi, ngunit may bahid ng pagkamangha sa kanyang mga mata. Ito rin ang unang beses na nakita niya si Mateo. Hindi pa rin niya alam na nasa 2nd level Spirit Condensation Realm pa lang pala siya bago ito. Elder Pong, paano ako maglalakas loob na magbiro sa iyo ng ganito? Nagkita kami bago pa siya pumasok sa isang pribadong lugar. Isa nga siyang 2nd level Spirit Condensation Realm. Tama. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Itinuro ni Zillian ang disipulong naka-duty.
Nang makita ang mapanuri na titig ni Elder Pong, tumango ang naka-duty na disipulo at sinabing, tama ang sinabi ni Senior Apprentice Brother Darn. Si Mateo nga ay nasa second level spirit condensation realm bago pumasok sa closed seclusion. Sus Mariosep. Ang batang ito ay talagang kakaiba. Talagang kahanga-hanga. Mateo, gusto kong tanungin ka, ano ang ginawa mo sa loob ng cultivation room ngayon lang? Tanong ni Emer Pong. Naramdaman agad ni Mateo na hindi maganda ang mga bagay-bagay, ngunit tapat pa rin siyang sumagot, likas na nalalampasan ng disipulong ito ang mga cultivation realm sa loob. Maaari kayang may iba pang mga bagay na magagawa sa loob ng 5 araw. Bukod pa rito, napakamahal ng mga A-grade cultivation room. Walang sino man ang handang mag-aksaya ng oras sa paggawa ng iba pang bagay, hindi ba? Nawalang salita si Emer Pong. Tama iyan. Sa pamamagitan ng pagtawid sa dalawang magkasunod na kaharian sa loob ng 5 araw, ano pa kaya ang mga bagay na ginagawa niya sa loob? Paano ito naging posible? Sa totoo lang, talagang nalalampasan lang ni Mateo ang mga kaharian. Maliban na lang, hindi lang niya nalampasan ang kaharian ng martial path, nalampasan pa niya ang kaharian ng banal na kaluluwa sa tulong ng mga banal na teksto. Sa puntong ito, malinaw na hindi niya sasabihin sa mga tagalabas. Ang karaniwang tagumpay sa Divine Soul Realm ay hindi nagkaroon ng ganoon kalaking kaguluhan. Alam mo ba kung ano ang nangyari habang nasa loob ka ng bahay? Malungkot na tanong ni Emer Pong. Walang alam ang disipulo na ito. Elder Pong, pakilinaw naman po. Hindi talaga alam ni Mateo ang nangyari. Ikinwento ni Elder Pong ang pangyayari kay Mateo, na ikinagulat din ni Mateo matapos itong marinig. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang tagumpay ay magdudulot ng ganito kalaking impluwensya. Paumanhin. Dahil ang pamamaraan ng paglilinang na sinasanay ng disipulo na ito ay medyo espesyal, kailangan ko ng napakaraming enerhiya ng asensya para suportahan sa paglusot. Hindi ko talaga inakalang haantong ito sa ganito, paumanhin ni Mateo. Haha, huwag kang mag-alala. Ang pagkakaroon ng isang henyong disipulo na katulad mo sa sekta ay swerte ng sekta. Hindi na sulit banggitin ang ganoong kaliit na bagay. Gayunpaman, kung gusto mong muling makaabot sa mga kaharian sa hinaharap, maaari kang pumunta muna at ipaalam sa akin. Tutulungan kitang ayusin ang spirit gathering formation para hindi maapektuhan ang pagsasanay ng ibang mga disipulo. Humagalpak ng tawa si Elder Pong. Alam ng disipulo na ito. Salamat, Elder Pong. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at nagpasalamat. Nararamdaman ni Mateo na ang Elder Pong na ito ay ang parehong uri ng tao ni Yandel. Hanggat ito ay isang bagay na kapakipakinabang sa pag-unlad ng sekta, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan, kahit na ikamatay niya ito. Sa sandaling iyon, si Lester na nasa gilid ay sa wakas ay gumalaw. Dahan-dahan siyang naglakad sa harap ni Mateo. Una niyang binati si Elder Pong at sinabing, Elder Pong, narito ang disipulong ito para ihatid ang utos ng sekta kay Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Elder Pong ngunit hindi siya nagsalita. Tumanggaw siya at umatras sa isang tabi. Humarap si Lester kay Mateo at malamig na sinabi, dumating na ang atas ng sekta. Mateo, tanggapin mo ang atas. Tumingin si Mateo kay Lester at agad na naintindihan. Umikot ang mga mata niya at sinabing, hindi mo na ako kailangang harangan dito, di ba? Nandito na ako sa sekta. Baka natatakot kang baka tumakbo ako. Hindi pinansin ni Lester ang pangungutya ni Mateo, at inulit niya ang kanyang mga sinabi. Dumating na ang atas ng sekta. Mateo, tanggapin mo ang atas. Sige. Tatanggapin ko na. Napakalamig at napakalamig, ano ang saya sa pagiging parang eskultura ng yelo. Ang mga salita ni Mateo ay nagpawis ng husto kay Zillian na nasa tabi. Walang takot ba ang punk na ito dahil sa kamangmangan, o sapat na ba ang kanyang pagiging agresibo? Ito ang senior apprentice brother na si Lester na kinikilala bilang walang kapantay na espada. Talaga bang nangahas siyang magsalita ng ganito? Hindi na nakapagsalita si Zillian. Ang dahilan kung bakit niya tinulungang protektahan si Mateo ay dahil gusto niya mismong makipaglaban kay Mateo. Hindi niya akalain na hindi pala siya kwalipikado. Malapit na niyang makilala ang sect master.
Nanatiling kalmado si Lester sa naging reaksyon ni Mateo. Casual lang siyang nagpakawalan ng berdeng ilaw. Inabot ito ni Mateo para tanggapin, ngunit isa itong tanda ng jade substance. Malamang ito ang utos ng sect. Pinasok ni Mateo ang kanyang banal na sentido dito at nakasimangot na sinabi, ano ba yung tri-hole joint hearing na yan? Gusto mo bang sumama ako sayo? Tumanggaw si Lester at sinabing, tama. Kung gayon, tara na. Huwag mong hayaang maghintay ang mga matatandang iyon mula sa Philhall na Mataranta. Pagkatapos, umalis si Mateo kasama si Lester. Gulat na si Zillian kaya hindi na siya makapagsalita. Pinagsamang pagdinig ng tri-hole. Anong klaseng gulo ang idinulot ni Mateo? 225. Isang malaki at maringal na bulwagan sa pangunahing tuktok ng bundok ng Spirit Blessing. Inakay ni Lester si Mateo at tumayo sa gitna ng bulwagan. Sect Master, dinala rito si Mateo. Tinapos ni Lester ang pangungusap na ito at muling nagbasa. Hindi namamalayang natanong ni Mateo ang kahangahangang lalaking nasa gitna ng malaking bulwagan. Siya dapat ang kasalukuyang sect master ng Tranquil Cloud Sect, si Quinley Lord. Hindi kapantay ng pangalan ni Quinley ang katauhan niya. Nawala ang matalas na talim ng buong pagkatao niya. Kung hindi dahil sa pag-upo niya sa gitna ng malaking bulwagan, para na siyang isang ordinaryong tao, na magbibigay sa mga tao ng panandalian at panandaliang pakiramdam. Sinusuri rin ni Quinley si Mateo. Malinaw na interesado siya sa batang ito na walang kinatatakutan at kinatatakutan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang binata na kayang manatiling kalmado at walang pag-aalala sa pagharap sa tri-hole joint hearing. Hambog na Mateo. Bakit hindi ka pa nagbibigay pugay kay Lord Sectmaster at sa iba't ibang hall heads? Sabi ng isang taong nakaupo sa harap ni Quinley. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, gusto ko ring magbigay pugay, pero kakapasok ko lang sa sekta at wala akong kakilala kahit isa. Paano ako magbibigay pugay? Panginoon, bigyan mo naman ako ng pabor, paano kung ipakilala mo ako? Natigilan ng taong iyon nang marinig ito, ngunit wala siyang nagawa kay Mateo. Pumasok agad si Mateo sa isang pribadong lugar pagkarating niya. Malamang ay hindi niya nakilala ang mga kalsada, lalo na ang sectmaster at ang mga pinuno ng bulwagan. Humph! Talagang matalas ang dila. Bilang isang disipulo ng sekta, ang hindi pagkilala sa sectmaster at iba't ibang pinuno ng hall ay isang kalapastanganan na. Ang taong nagsalita ay walang iba kundi ang dating kakilala ni Mateo, si Gian. Napangisi si Mateo at sinabing, ang pagpapakilos ng napakaraming tao ngayon para bang i-cross-examine ang aking kalapastanganang krimen. Isa pa, kahit ang hindi pagkilala sa mga tao ay isang krimen, Elder Hayes, ang kakayahan mong maglista ng mga krimen ay mas malakas kaysa sa iyong kakayahan sa alchemy at martial art. Halos sumabog na si Gian nang may pumasok na isa pang tao at sinabing, sige. Mateo, lahat ng nandito ay senior mo, huwag kang magpakaabala. Bakit hindi ka pa nagbibigay pugay kay Lord Sectmaster? Sa ilalim ni Quinley ay may 3 taong magkakatabing nakaupo. Matagal nang nahulaan ni Mateo na sila ang 3 dakilang pinuno ng bulwagan. Mukhang istrikto ang taong nagsalita ngayon lang, pero malinaw na ang intensyon niyang protektahan ito. Bukod pa rito, tinawag ng kabilang panig ang kanyang sarili bilang senior habang nagsasalita. Kung tama ang kanyang mga haka-haka, iyon ay ang kasalukuyang hall head ng Marshall Hall, si Jack. Natural lamang na hindi mabibigo si Mateo na makita kung ano ang makakabuti para sa kanya. Yumoko siya kay Quinley. Nakita ko na si Lord Sectmaster. Nabalitaan kong nag-retreat ka ng 5 araw at sunod-sunod na nakapasok sa 2 realm. Sa halip, nagtanong si Quinley. Dinala rito ni Lester si Mateo pagkatapos niyang makalabas sa kanilang pag-iisa, ngunit alam na niya ito kahit hindi naman ito iniulat ni Lester kay Quinley. Makikita kung gaano kalakas ang kontrol niya sa sekta. Malinaw na hindi may tatago ang ganitong bagay. Tapat na sumagot si Mateo, oo. Tumanggaw si Quinley at mahinahong sinabi, hindi naman masama. 2 salita lang, walang saya o lungkot. Hindi rin alam ng lahat ang ibig sabihin noon. Gayunpaman, nagbago ang mga mukha ng ilang tao, halatang gulat na gulat sa hindi inaasahang balitang ito. Kahit si Jack ay may bakas ng tuwa na dumaan sa kanyang mukha.
Walang duda, batay lamang sa aspetong ito, makakakuha ng puntos si Mateo at walang mawawala. Malaking tulong ito sa mga resulta ng pagdinig mamaya. Anong klaseng biro ito? Magkakasunod na paglusot sa dalawang kaharian sa loob ng 5 araw. Paano ito nangyari? Dahil sinabi na ito ng Sect Master, peke ba ang bagay na ito? Napakasama talaga ng buhay ni Mateo na ito. Pero, ano ang gagawin kung talagang ninakaw niya ang mga formula ng tableta ng sekta? Ito. Ang galing ng isang taong napakatalino, hindi ba't nakakapanghinayang ang pagpatay sa kanya? Maraming matatanda ang nagsimulang magdebate agad. Nang malapit nang matapos ang talakayan, malinaw na nag-aaway pa rin sila. Umubo si Jack ng walang ekspresyon, na pumutol sa talakayan ng karamihan. Ipinagpatuloy niya ang pagpapakilala. Ito ang hallhead ng disciplinary hall na si Ling. Ito ang hallhead ng Peel Hall na si Orleans. Ako ay may apelyido na Brown, hallhead ng Marshall Hall. Nakita na ni Mateo ang mga pinuno ng pasilyo. Yumuko muli si Mateo. Tama na ang kalokohan. Simulan na natin ang tri-hall joint hearing. Mateo, gusto kong itanong sa iyo, saan mo nakuha itong True Rising Spirit Peel? Direktang tanong ni Joseph. Sa kanyang antas, malinaw na hindi siya masyadong nababahala sa pakikibaka para sa autoridad ng imperyo ng estado ng Novaria. Mas nababahala siya kung saan nakuha ni Mateo ang kanyang gamot. Ang mga formula ng tableta ang pundasyon ng kaligtasan ng sekta. Kung sakaling lumabas ang mga formula ng tableta, magiging napakalaki na magiging epekto nito sa sekta. Ang bagay na ito, hindi naman ito labis kahit gaano pa nila ito seryosohin. Kung hindi, hindi sana sila nagtayo ng ganito kalakas na harapan. Ang tabletang panggamot na nasa kamay ni Joseph Orleans ay ang tabletang itinapon ni Mateo kay Henry noon. Direktang dinala ito ng lalaking iyon pabalik sa sekta. Walang pakialam na sumagot si Mateo, syempre, pino ko lang yan. Nakakaloko naman. Ang True Rising Spirit Peel na ito ay ang pinag-isang bunga ng aking Tranquil Cloud Sect Peel Hall. Paano mo malalaman kung paano ito pagandahin? Magsalita ka. Ikaw ba, o ang iyong ama, o ang Imperial Family ng Estado ng Novaria ay nakipagsabuatan sa mga miyembro ng ating sekta para nakawin ito? Tumingin si Joseph mula sa itaas, ang kanyang aura ay kahanga-hanga at may nakapanlulumong kapangyarihan. Kung isang ordinaryong disipulo lang ang nakatayo rito, matagal na sana naging parang jelly ang mga binti nila. Pero hindi tinatabla ni Mateo ang taktikang ito. Kung marunong akong magpino o hindi, subukan mo lang at malalaman mo. Kailangan pa bang gawing komplikado ang mga bagay-bagay? Walang pakialam na sabi ni Mateo. Humph! Ang hirap ng pagpino ng True Rising Spirit Peel ay napakataas. Kahit ang isang middle rank alchemy master ay mahihirapan din itong pinoin. Ikaw, isang low rank alchemy master, ay kaya mo itong pinoin. Ang nagsalita ay si Miggy, na asawa rin ni Yuna. Kung pag-uusapan kung sino ang pinakagustong guluhin si Mateo, malamang ay siya at si Gian iyon. At itong tri-hall joint hearing ay nagsimula rin dahil sa kanilang dalawa. Itinaas ni Mateo ang 2-star badge sa kanyang dibdib at nakangiting sinabi, ito ba ang sinasabi mo? Haha, masyadong abala kamakailan. Wala lang akong oras para kumuha ng pagsusulit. Pagkatapos, pinakawalan ni Mateo ang kanyang soul force palabas. Isang alon ng kaguluhan ang umalangaw-ngaw sa loob ng malaking bulwagan. Ito ang soul force ng isang high rank na alchemy master. Ang batang ito ay nasa 4th level spirit condensation realm pa lamang at mayroon ng soul force ng isang high rank na alchemy master. Saan nga ba nagmula ang batang ito? Ang galing niya talaga, nakakamangha. Oo. Napakabilis ng cultivation speed, at ang natural divine soul niya ay makapangyarihan. Isa lang itong natural-born alchemist. Bakit siya tumakbo sa Marshall Hall? Hindi pwede. Kailangan siyang tanggapin ng matandang ito bilang aking apprentice at ipasa sa kanya ang lahat ng aking alchemy Dao skills. Sayang naman ang isang henyo na tulad niya na hindi maging alchemist. Walang dadang ang mga may pinakamaraming diskusyon ay nasa panig ng Peel Hall. Ang isang makapangyarihang banal na kaluluwa ang pangunahing kondisyon para maging isang alchemist.
Nakarating si Mateo sa middle stage spirit condensation realm at mayroon na siyang high rank na alchemy master soul force. Sayang lang ang ganitong mga kondisyon para mag-cultivate sa martial path. Hindi nila alam na hindi man lang nailabas ni Mateo ang lahat ng kanyang soul force. Ang pinakawalan niya kanina ay soul force lamang ng isang bagong pasok na high rank na alchemy master. Malaki pa rin ang agwat mula sa kanyang buong soul force. Gayunpaman, ang kanyang kondisyon ay nakapagpaantig na sa maraming elder sa Peel Hall. Ang mga kondisyon para maging isang alchemist ay lubhang mahirap. Ang isang mabuting disipulo ay maaaring matagpuan ngunit hindi inaasahan. Sulok lang ng iceberg ang ipinakita ni Mateo at nakapagpagalaw na siya ng ilang elder ng Peel Hall. Maging ang mga titig ni Joseph nang tumingin kay Mateo ay naging walang pigil na nag-aalab. Kung ikukumpara, isang bakas ng pag-aalala ang dumaan sa mga mata ni Jack. Si Mateo ang kahalili ng kanyang Panginoon. Paano siya nakapasok sa Peel Hall? Bukod pa rito, ang talento ni Mateo sa pakikipaglaban ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa kanyang talento sa alchemy. Siyempre, pangarap niya lang iyon. 226. Nakita ni Miggy na hindi tama ang sitwasyon at dali-daling sinabi, Mateo, huwag mong baguhin ang usapan. Kahit na mapino mo pa ang True Rising Spirit Peel, ang katotohanan tungkol sa pagnanakaw ng mga formula ng Peel ay hindi pa rin may kakaila. Sect Master, ang tatlong pinuno ng Hall, at mga elder, laban sa isang disipulo na may ganitong kalabisan, gaano man siya kahenyo, hindi tayo dapat maging mapagmalasakit. Makatwira ng mga sinabi ni Elder Orleans. Biglang sabi ng hall head ng disciplinary hall na si Porterling na dati hindi nagsasalita sa buong oras. Binalik ng boses ni Porterling ang sitwasyon na halos wala ng kontrol. Gaya nga ng kasabihan, kung paano ang ama, ganoon din ang anak. Sa katunayan, kung paano ang guro, kung paano ang estudyante, ay nagtutulungan din. Ang lamig ni Lester na nagtulak sa mga tao palayo ng libu-libong milya ay minana mula sa kahangahangang amo niyang ito. Ang pangunahing paksa ngayon ay ang pagtatanong kay Mateo. Natural lamang na napakataas ng autoridad ni Porterling na magsalita. Kahit na may intensyon man o wala na puntiryahin si Mateo, isang pangungusap lang mula sa kanya ang talagang nagpagulo sa detalyadong pagkakagawa ng kapaligiran ni Mateo. Bilang ang naghahabla, mahinahon lamang na sulyap ang ibinigay ni Mateo kay Porterling at hindi na nagulat dito. Mateo, saan mo nakuha ang True Rising Spirit Peel? Umamin ka ng tapat ngayon, at maaari pa rin tayong magpakita ng pagiging mapagparaya kapag nagpapataw ng parusa. Kung hindi, muling bumulong si Miggy. Upang mapabuti ang formula ng Peel, ang Peel Hall ay gumugol ng napakalaking yamang tao at materyal. Kung ang formula ng Peel na kakagawa lang kamakailan ay ninakaw, walang alinlangan na ito ay magiging isang malaking dagok sa Tranquil Cloud Sect. Walang magawa ang mukha ni Mateo. Binabantayan ng mga latak na ito ang ilang basura na parang kayamanan at sinisisi pa ang iba sa pagnanakaw ng kanilang mga formula ng gamot. Wala talagang pag-asa. Kung sasabihin kong alam ko na simula pa lang, siguradong hindi kayo maniniwala, di ba? Walang magawang sabi ni Mateo. Bagamat totoo ang sinasabi, maaaring hindi ito paniwalaan ng mga nakarinig. Tunay nga, malamig na ngumisi si Gian at sinabing, ang ibig mong sabihin ay isa kang propeta. Ipinanganak kang may kaalaman. Isang biro. Mateo, kung patuloy kang magiging matalino at walang patutunguhan sa pagsasalita, wala nang saysay na ipagpatuloy ang pagdinig na ito. Binibigyan ka namin ng pagkakataon. Kaya hinahayaan ka naming tumayo rito para magsalita. Malamig na sabi ni Miggy. Tumawa si Mateo at sinabing, haha, nakita kong sobrang tensyonado ang kapaligiran at gusto ko lang hamupan ng kaunti. Sa totoo lang, mayroon akong master. Isang napakagaling na master. Yung tipong mas makapangyarihan kaysa sa inyong lahat. Ang mga formula ng tableta na iyon ay itinuro niya lahat. Ang aking mga kasanayan sa alchemy ay itinuro rin niya. Hahaha. Kalokohan. Mas makapangyarihan pa sa amin. Alam mo ba kung saang larangan tayo naruroon? Hindi ka man lang gumuhit ng draft nang magsinungaling ka. Malamig na natatawang sabi ni Miggy.
May mapanghamak na mukha si Mateo habang sinasabi niya, isang alchemist sa second level si Transformation Realm na may power level na 5. Bakit ka nagyayabang sa harap ko? Hintayin mong makarating ako sa Crystal Formation Realm. Kaya kitang patayin agad sa isang putok lang. Nang makitang gustong pumatol ni Miggy, dagdag ni Mateo, huwag kang magduda. Tanungin mo si Elder Hayes na nasa tabi mo, at malalaman mo kung may kakayahan ako o wala. Sa isang banda, natalo pa nga siya sa akin. Ang ilang mga salitang ito mula kay Mateo ay muling nagdulot ng kaguluhan sa buong malaking bulwagan. Ano? Natalo si Elder Hayes ng Spirit Condensation Realm na si Mateo. Nagsasalita ba ang batang ito habang natutulog? Haha, paano nangyari iyon? Ang batang ito ay nagpapatunog ng sarili niyang trompeta. Kahit na hindi malakas ang kakayahan sa pakikipaglaban ng isang alchemist, si Elder Hayes ay isa pa ring eksperto sa Sea Transformation Realm. Paano siya matatalo kay Mateo? Hindi naman siguro. Hindi mo ba narinig kanina na sinabi ni Mateo na sa isang tiyak na kahulugan lang iyon? Hindi lang natin alam kung ano ang tinutukoy ng tiyak na kahulugan na ito. Sa malaking bulwagan, kahit makapal ang balat ni Gian, pulang-pula rin siya ngayon. Sa totoo lang, kung makakarating si Mateo sa Crystal Formation Realm, hindi talaga niya ginagarantiya na matatalo niya si Mateo. Ang huling espada ni Mateo ay nag-iwan ng napakalalim na marka kay Gian. Ang isang martial artist sa second level Spirit Condensation Realm ay kayang makipag-ugnayan sa enerhiya ng langit at lupa para mapalabas ang isang walang kapantay na makapangyarihang espada. Talagang hindi ka panipaniwala. Pagkatapos bumalik ni Gian sa sekta, malinaw na hindi na siya magsasalita tungkol sa ganitong uri ng kaiyahiyang bagay. Ngayong nabunyag na siya ni Mateo, kinasusuklaman niya na wala siyang butas na maaaring pasukan. Elder Hayes, ano ba ang nangyari? Elder Hayes, baka puro kalokohan lang ang sinasabi nitong si Mateo, di ba? Maraming tao ang lumapit para bumulong kay Gian. Itatanggi na sana ito ni Gian nang mahinahong sinabi ni Jack, hindi ninyo kailangang pagdudahan ito. Hindi nagsinungaling si Mateo. May kakayahan siya. Mateo, kayanan niyang makipag-ugnayan sa enerhiya ng langit at lupa para sa sarili niyang gamit. Pagkatapos niyang makarating sa Crystal Formation Realm, tiyak na tataas ng husto ang kanyang lakas. Napabuntong hininga ang lahat ng malamig. Bagamat hindi binanggit ni Jack si Gian, ang kanyang mga salita ay nagpapatunay na sa mga sinabi ni Mateo mula sa ibang punto. Sa harap ni Mateo, ang mga alchemist na ito ng Sea Transformation Realm ay talagang nasa 5 latak lang ang antas ng kapangyarihan. At ang karamihan sa mga alchemist dito ay kayang makipag-ugnayan ng isang martial artist sa Spirit Condensation Realm sa enerhiya ng langit at lupa. Muling natigilan ang lahat. Dahil sa katayuan ni Jack, malinaw na hindi siya magsasalita ng walang ingat tungkol sa ganitong bagay. Ang puwersa ng kaluluwa ay walang kapantay, ang lakas at ang talento sa pakikipaglaban ay walang kapantay. Isa itong henyo na kahit ang langit ay maiinggit. Gagawin ba talaga ng ganoong karakter ang isang bagay tulad ng pagnanakaw ng mga formula ng tableta? Nagsimulang magduda ang grupo ng mga matatanda. Ang grupong ito ng mga taong ito ay talagang puno ng matuwid na galit bago dumating at determinado silang patayin si Mateo. Ngunit ngayon, wala na silang ibang magawa kundi isaalang-alang ang pagrepaso kay Mateo. Mateo, anong klaseng misteryosong tao ang Panginoon mo? Kung mayroon kang isang makapangyarihang Panginoon, bakit ka pa pumapasok sa aking Tranquil Cloud Sect? Biglang tanong ng Sect Master na si Queen Lee na tahimik sa buong oras. Nagtaka si Mateo at walang ekspresyong sinabi, Sumasagot ang Sect Master, hindi ko talaga alam kung anong klaseng tao si Master. Hindi ko nga alam ang pangalan niya. Sabi ni Master, gamitin ko raw ang kaalamang itinuro niya para maging mahinahon sa secular na mundo at makipagkompetensya sa ibang mga henyo. Sa pamamagitan lamang ng paglabas mula sa napakaraming nilalang, saka lang ako opisyal na magiging disipulo niya. Anong biro? Sino ba naman ang hindi makakaalam ng pangalan ng sarili niyang amo? Sa pagkakaalam ko, puro kalokohan lang yan na gawa-gawa mo. Sect Master, sa tingin ko hindi na natin kailangang magtanong pa. Puro kalokohan lang yan si Mateo.
Patawanin mo na lang siya agad ng parusang kamatayan. Pagtuligsa ni Miggy. Elder Orleans, sa palagay ko, mas angkop na ikaw ang maging sect master. Paano kung pumunta ka at umupo sa akin? Ang magaan na salita ni Quinley ay nagpainit sa buong bulwagan. Kahit sino ay maririnig ang pagkadismaya ni Sect Master Lord kay Elder Orleans. Madalas na umaasa si Miggy sa impluwensya ng pamilyang Orleans sa sekta para baliwalain ang ibang mga elder. Ngayon, direkta na niyang pinuputol ang pagtatanong ni Sect Master Lord. Masyadong malaki ang kanyang galit. Kung kaya lang sigurong tiisin ito ni Sect Master Lord, mabuti pang hindi na lang siya ang Sect Master. Nagkulay atay ng baboy ang mukha ni Miggy at labis na napahiya. Miggy, tumahimik ka. Kailan ka ba magsasalita habang nagtatanong ang Sect Master? Desisyon na ng Sect Master ang magiging huling desisyon. Paano niya matitiis na makialam ka rito? Bakit hindi ka pa humingi ng tawad agad sa Sect Master? Halatang hindi na makaupo pa si Joseph at pinagalitan ito. Hindi nang ahas si Miggy na tutulan si Joseph. Tumayo na lamang siya at yumuko kay Quinley, sabay sabing, naiinip si Miggy at hindi pinili ang aking mga salita. Sana'y huwag ninyong sisihin ang Sect Master. Ikinumpas ni Quinley ang kanyang mga kamay at hindi na siya inabala pa. Muling sinabi niya kay Mateo, ang inyong kagalang-galang na Panginoon ay isang kahangahangang tao. Iniisip ko lang kung nasaan siya sa kasalukuyang panahon. 227. Guru, aba, naglibot na siya sa mundo. Pareho pa rin ang dating dahilan ni Mateo. Bagamat pinagsabihan ni Quinley si Miggy, hindi naman mali ang sinabi niya. Sino ang tumatanggap sa isang tao bilang kanilang Panginoon at hindi alam ang pangalan ng kanilang Panginoon? At ngayon, sinabi rin ni Mateo na wala ang kanyang Panginoon. Walang testimonya dahil wala ang saksi. Sa kanilang mga puso, marami ng tao ang nakakaramdam na walang katuturan ang sinasabi ni Mateo. Pinaikit ni Quinley ang kanyang mga mata at sinabing, ayon sa aking kaalaman, wala ka pa ring pangalan ilang buwan na ang nakalilipas. Ngunit sa loob ng ilang buwan, bigla ka na lamang lumitaw. Maaari ka bang tinuruan lamang ng iyong Panginoon sa loob ng ilang buwang ito at umalis upang maglakbay sa mundo ng nagkataon pagkatapos mong makarating sa Tranquil Cloud Sect? Malinaw na malinaw kay Quinley ang tungkol sa mga karanasan ni Mateo habang lumalaki. Matagal nang naghanda ng dahilan si Mateo. Ikinwento niya ulit kay Quinley ang kasinungalingang ginawa niya kay Henry. May motibo talaga siya kung bakit niya ginawa iyon. Kahit na medyo katawa-tawa ang katang-isip niyang gurong ito na ginawa niya, hanggat naniniwala ang sekta na umiiral siya, iyon ang magiging pinakadakilang anting-anting ni Mateo na pananggalang. Kailangang timbangin muna ng pamilya Orleans na gustong makipag-ugnayan kay Mateo kung mayroon silang mga kakayahan o wala. Ang isang nilalang na kayang magbigay ng mga kasanayan sa isang panaginip at direktang mag-imprenta ng kaalaman sa banal na kaluluwa ay hindi isang taong kayang pukawin ng maliit na Tranquil Cloud Sect. Siyempre, kung paano mapaniwala ang iba na isa rin itong problema. Gaya ng inaasahan, nang matapos magsalita si Mateo, nagduda si Quinley. Mukhang ang mga sinabi mo hanggang ngayon ay pawang mga bagay na hindi mapapatunayan. Maaari kayang gamitin ang ganitong mga dahilan para patunayan ang iyong kawalang kasalanan. Nang marinig ang pagtatanong ni Quinley, isang bakas ng malamig na ngisi ang sumilay sa sulok ng bibig ni Miggy. Mahal na mahal niya si Yuna. Kaya naman pinrotektahan niya ang pamilya Su sa anumang paraan at tinulungan pa niya silang agawin ang trono. Gayunpaman, ang dumating ay ang resulta ng pagkamatay ng tatlong magkakapatid na Su family. Nang marinig ni Yuna ang malungkot na balitang ito, agad siyang nawala ng malay. Makikita kung gaano kalaki ang epekto sa kanya ng pangyayaring ito. Nasasaktan si Miggy para sa kanyang minamahal na asawa, kaya natural lang na ayaw niyang pakawalan si Mateo. Kaya naman naisip niyang humiram ng tulong sa Tri-Hall Joint Hearing para pahintulutan ang parusang kamatayan kay Mateo. Alam niyang si Mateo ay isang walang kapantay na henyo na nakalagpas sa Nine Heavens Road. Tiyak na aalagaan ng husto ng sekta ang ganitong uri ng mga henyo. Ang tanging pagkakataon para patayin siya ay ang True Rising Spirit Pill na inilabas ni Mateo. Maya-maya, nang makitang nasa dulo na ng kanyang buhay si Mateo, hindi mapigilan ni Miggy ang makaramdam ng labis na kasiyahan.
Halatang-halata na hindi kayang ipatawag ni Mateo ang tinatawag niyang amo. Hanggat hindi niya ito matawag dito, hindi niya makukumbansi ang lahat. Kamatayan lamang ang maaaring maging resulta. Ibinuka ni Mateo ang kanyang mga kamay at walang magawang sinabi, naglibot si Master sa mundo. Alinman sa dalawa, hindi siya maaaring tawagin dito. Wala akong magagawa tungkol dito kung hindi kayo maniniwala sa akin. Walang sinabi si Queen Lee kundi nagtanong, ano ang opinyon ng tatlong pinuno ng bulwagan. Huminga ng malalim si Joseph at sinabing, ninakaw ni Mateo ang mga formula ng Pildores ng SEC, at ang mga ebidensya ay conclusive. Inirerekomenda ko ang paghatol ng kamatayan. Bagamat naramdaman din niya na si Mateo ay isang mahusay na pawnla, natural na mas malaki ang hinala na ninakaw niya ang mga formula ng tableta. Bukod pa rito, pamangkin ni Joseph si Miggy. Alam niyang lubos na umiibig si Miggy kay Yuna, kaya malinaw na kailangan niyang manindigan sa panig na ito. Kung hindi, mag-isa lang mabubuwag ang pamilyang Orleans. Sabi ni Porterling, kalokohan yan. Iminumungkahi kong patayin siya. Kumunat ang noo ni Jack at sinabing, hindi maaari. Hindi lang malakas ang soul force ni Mateo, kundi mahirap ding harapin ang kanyang talento sa pakikipaglaban sa loob ng 1,000 taon. Kung ang isang taong iyon ay mapatay, hindi ba't ikalulungkot ito ng ating mga kababayan at akagigalik ng kalaban? Jack. Kinikilala ko ang talento ni Mateo. Pero hindi malinaw ang kanyang pinagmulan, at mayroon siyang mga nakatagong motibo. Ang pagpapanatili sa ganoong tao, kapag naging malakas na ang kanyang lakas sa hinaharap, hindi ba mas magiging mapanganib? Saway ni Joseph. Humph! Hawak ni Mateo ang Kanghua Sword. Ibig sabihin, nakuha niya ang mana ni Ancestor Yandel. Ang matatalas na mata ng guro ay parang mga perlas. Tiyak na hindi siya magkakamali sa paghuhusga ng mga tao. Umaasa lang kayo sa isang medicinal pill para magdesisyon sa krimen ni Mateo. Ano ang patunay? Giit ni Jack sa kanyang pananaw. Si Mateo at ang kanyang ama ay mga tao lamang ng secular na mundo ngunit kinuha nila ang True Rising Spirit Pill na kakagawa lang ng ating pill hall. Hindi ba ito maituturing na patunay? Bukod pa rito, hindi lang niya basta-basta ininom ang True Rising Spirit Pill. Mayroon pang 2 uri ng medicinal pills. Maaari kayang ang mga formula ng pill na itinuro sa kanya ng kanyang amo ay nagkataon lamang na ang 3 uring ito. Ito. Wala nang maisip na mas magandang paliwanag si Jack. Napakalinaw na ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang masama para kay Mateo. Kung hindi mapapatunayan ni Mateo na ang mga formula ng Pildores na ito ay ibinigay ng kanyang Panginoon, tiyak na papatayin siya. Dahil 2 sa 3 hallheads ang pumayag na sentensyahan ng kamatayan si Mateo, kung gayon. Narinig ni Miggy ang mga salita ni Queen Lee at hindi sinasadyang nakaramdam ng matinding tuwa sa kanyang puso. Sandali lang. Naputol ang sasabihin ni Queen Lee sa kalagitnaan ni Mateo. Ano pa ba ang sasabihin mo? Maaari ko bang payagan na tingnan ang formula ng tableta? Tanong ni Mateo. Mateo. Tigilan mo na ang paggamit ng ganitong paraan para maantala ang oras. Walang saysay yan. Hindi ba't ninakaw mo na ang mga formula ng tableta? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo pa rin alam ang formula ng tableta ng True Rising Spirit Pill. Sabi ni Joseph. Ngumiti si Mateo at sinabing, hehe, kung maituturo ko ang mga kakulangan sa formula ng tableta na iyong ginawa, hindi ba't patunay iyon na hindi ninakaw ang formula ng tableta ko? Mateo, nagdududa ka sa pamantayan ng pill hall natin. Sinusubukan mo bang hamanin ang buong pill hall ko ng mag-isa? Ang boses ni Joseph ay tuluyang naging malamig. Isang maliit na alchemy master ang talagang nangahas na magyabang ng walang kahihiyan. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung ganito ang nararamdaman ni Hallhead Orleans, subukan ko na lang. Mapapatunayan ko sa inyong lahat na ang aking Panginoon ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng tao sa inyong pill hall. Napaka-arrogant. Batang walang alam. Kalokohan. Nang lumabas ang mga salitang ito mula kay Mateo, agad na napuno ang malaking bulwagan ng lahat ng uri ng mga boses na mapangutsyang. Ang harmony ng pill hall ng mag-isa, tunay ngang laganap ito ng walang hangganan sa opinyon ng mga taong ito. Ang mga elder ng pill hall na naroon ay pawang nasa antas ng quasi-alchemy king.
Isang batang walang hiya na maaaring hindi man lang isang mataas na ranggong alchemy master ang nang-ahas na harmony ng buong PhilHall. Ito na talaga ang pinakamalaking biro sa mundo. Ang alchemy ay isang napakalalim na pag-aaral. Hindi naman sa kapag ang soul force ng isang tao ay umabot sa high rank na alchemy master, tiyak na magiging high rank na sila ng alchemy master. Haha! Nakakabaliw. Bakit ko pa kailangang tanggapin ang hamon mo? Kung sakaling kumalat ang ganitong bagay, hindi ba't pagtatawanan ng buong mundo ang aking Tranquil Cloud Sect? Isang alchemy master na humahamon sa mga quasi-alchemy kings. Hindi ko akalain na kaya mo palang isipin ito. Naisip ni Joseph kung may kulang na tornilyo sa utak ni Mateo. Umiling si Mateo at bumaantong hininga, isang grupo ng mga pulaka sa ilalim ng balon. Sa tingin ko ay masyado na kayong matagal sa Southern Domain at iniisip na wala na kayong talo sa ilalim ng kalangitan. May langit na lampas sa langit at may tao na lampas sa tao. Malamang nakalimutan na ninyong lahat ang lohikang ito. Ang mga bagay na pinaghirapan ninyong paunlarin ay talagang luma na. Gayunpaman, tinatapik pa rin ninyo ang inyong mga sarili at itinatago ang mga formula ng tabletang ito na parang mga kayamanan. Ang iba ay umiinom ng parehong gamot at iniisip ninyong ginaya kanila. Talagang nakakatawa. Hayaan ninyong lahat akong magtanong. Iginala ni Mateo ang kanyang tingin sa mga quasi-alchemy king na nasa malaking bulwagan at malamig na sinabi, sino sa inyo ang nakakaalam kung ano na ang Northern Domain ngayon? May narinig na nahuhulog na karayom sa malaking bulwagan. Natigilan sila sa mga sinabi ni Mateo. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang nagsalita si Queen Lee, Hallhead Orleans, ipakita mo sa kanya ang formula ng tableta. 228. Nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Joseph sa pagitan ng tuwa at lungkot ngunit hindi niya agad ibinigay ang formula ng gamot. Hindi niya naramdaman na kaya talagang tuklasin ni Mateo ang mga kapintasan ng formula ng Pildores. Kaya kayang maging kahanga-hanga ang isang 15 taong gulang na alchemy master sa ganitong antas. Nakakahiya talaga kung ang mga formula ng Pildores na sama-samang sinaliksik at binuo ng kanilang PhilHall ay pinapuna ng husto ng isang maliit na pump. Bilang hallhead ng PhilHall, hindi kayang mawala ni Miggy ang mukhang ito. Hindi rin niya alam kung anong klaseng panlilinlang ang kinasangkutan ni Queen Lee para pumayag sa ganoong kalokohang kahilingan ni Mateo. Likas na hindi niya maintindihan ang inisip ni Queen Lee. Ang pagkakaintindi niya kay Mateo ay malayo sa kasing lalim ng kay Queen Lee. Ang makagawa ng isang galaw sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa enerhiya ng langit at lupa sa spirit condensation realm, gaano man nila siya kamahal, hindi iyon magiging labis. Ang sitwasyong iniulat ng Marshall Hall ay labis na ikinabahala ni Queen Lee. Pagkatapos, naunawaan niya ang proseso ng paglaki ni Mateo. Natuklasan niya na ang pagbabagong anyo ni Mateo ay maituturing na isang klasikong contra-offensiba. Kung sasabihin ng isa na walang eksperto sa likod ni Mateo, hindi siya maniniwala kahit pabugbugin mo pa siya hanggang mamatay. Gayunpaman, hindi pa kailanman nagpakita ng mukha ang ekspertong ito noon. Sa panahong ito, inimbestigahan ni Queen Lee si Mateo mula sa iba't ibang anggulo ngunit wala siyang natuklasang anumang bakas ng ekspertong iyon. Ano ang kinakatawan nito? Nangangahulugan ito na ang ekspertong ito ay lumampas na sa kanyang kaalaman bilang sect master ng Tranquil Cloud Sect. Ang hindi alam ang pinaka-nakakatakot kahit pa isa siyang maestro ng isang sekta. Para sa isang makapangyarihang figure na nakaugat sa Tranquil Cloud 10 Nations, paano makakasiguro si Queen Lee bilang sect master? Ang tugon ni Mateo ngayon ay nagpatibay na sa kanyang mga haka-haka mula sa ibang pananaw. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Mateo na ang kanyang Panginoon ay naglibot sa mundo. Bagamat walang anumang patunay, si Queen Lee ay maingat pa rin sa kung paano haharapin si Mateo. Maya-maya, sinabi ni Mateo na kaya niyang hamanin ang buong PhilHall ng magsa. Parang katawa-tawa, pero kung totoo man, hindi ba't patunay iyon na talagang umiiral ang amo ni Mateo. Inilagay ng kabilang panig ang kanyang disipulo sa inyong sekta upang patahimikin siya, ngunit pinatay mo ang kanyang disipulo. Kapag bumalik ang misteryosong taong iyon balang araw, maaaring hindi na siya ang katapat ng Tranquil Cloud Sect kahit patipunin nila ang buong lakas ng sekta. Bilang amo ng sekta, paano nagawang maglakas loob ni Queen Lee na makipagsapalaran sa buong sekta?
Hallhead Orleans. Muling pagpupumilit ni Quinley nang makita niyang hindi gumagalaw si Joseph. Opo, Sect Master. Nakasimangot na naglabas si Joseph ng isang Jade Sleep. Inabot ito ni Mateo para kunin. Gamit ang kanyang banal na sentido, nalubog siya sa kanyang mga iniisip. Kumusta, dakilang Guro Croswell? May nakita ka bang hindi naaangkop? Pakiusap, magbigay ka naman ng isa o dalawang payo. Sarkastiko ang mga sinabi ni Joseph. Kahit sino ay mahahalata na galit siya. Halatang hindi niya kayang ilabas ang galit niya sa Sect Master, kaya kinailangan niyang gumanti kay Mateo. Oo, malamang isa palang Alchemy Sovereign ang master ni Great Master Croswell, di ba? Napakadali lang para sa isang mahusay na disipulo ng Alchemy Sovereign na magbigay sa atin ng mga payo. Sa tingin ko, mas mabuting imbitahan na lang ng ating Pilhol si Great Master Croswell bilang isang panauhing elder. Nako, malamang ay hindi gugustuhin ni Great Master Croswell ang posisyong ito bilang elder. Mayayabang lahat ng mga alchemist. Ang kayabangan ni Mateo ay lubos na nagpagalit sa kanila. Kaya naman, lahat sila ay nagsasabi ng mga bagay-bagay ng may sarkastikong paraan. Hindi sila naniniwala na ang isang batang alchemy master ay kayang magbigay sa kanila ng mga payo tungkol sa kahit ano. Kahit pa isa talagang alchemy sovereign ang amo ni Mateo, ang disipulong tinuruan niya ay hindi maaaring mas mataas pa ang antas kaysa sa kanilang lahat, hindi ba? Malinaw na hindi nila maisip kung anong antas na ang narating ng alchemy Daurel ni Mateo. Kalimutan na natin silang pagsamasamahin, kahit pa pagsamasamahin lahat ng kanilang mga ninuno, mahirap pa ring maabot kahit 10% o 20% ni Mateo. Hindi nagustuhan ni Mateo ang sarkastiko nilang mga tao. Matapos niyang maubos ang formula ng True Rising Spirit Pill, bigla siyang bumaantong hininga. Huwag ka na lang bumaantong hininga, dakilang Guro Croswell. Bakit hindi mo na lang pag-usapan kung may mga depekto ba itong formula ng True Rising Spirit Pill? Sarkastiko na tanong ni Miggy. Haha, dahil tinatawag ninyo akong dakilang guro, bibigyan ko kayo ng leksyon tungkol sa alchemy ngayon. Kakapasok ko lang sa sekta at wala rin akong dalang regalo. Ibibigay ko na lang itong leksyon sa lahat ng libre, nakangiting sabi ni Mateo. Mayabang at ignorante. Tinawag kang dakilang guro tapos akala mo isa ka talaga. Binibigyan mo pa kami ng leksyon gamit ang mga katulad mo. Hindi siya pinansin ni Mateo at nagpatuloy sa pagsasalita. Mula sa formulang ito ng tableta, nakikita kong naroon pa rin ang mapamantayan ng lahat. Pero, hindi sapat ang matibay mong pundasyon. Nang marinig ang boses ni Mateo, agad na naghiyawan ang mga tao. Foundation. Pinag-uusapan tayo ng isang teenager na sanggol tungkol sa foundation. Hahaha, biro yan. Anak, kabisado mo na ba ang herbal essentials mo? Ginagamit mo ba yan para pag-usapan natin ang foundation? Ngayon, pakiramdam ko si Mateo ang taong nagnakaw ng mga formula ng tableta. Kung hindi siya magsasalita ng kalokohan dito. Kahit na kaming mga matatanda ay nasa buong Southern Domain, walang maglalakas loob na sabihin na ang aming mga pundasyon ay hindi matibay, tama ba? Ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, lahat kayo, huwag kayong magalit. Alam kong kayong lahat ay mga quasi-alchemy kings. Mayroon pang ang ilan na mga matataas na ranggong quasi-alchemy kings at magiging sikat at iginagalang na mga tao kapag inilagay sa buong Southern Domain. Ngunit kumpara sa aking Panginoon, napakalayo ninyo. Masyado ring mahina ang inyong pundasyon. Una, pag-usapan natin ang mga pangunahing sangkap ng True Rising Spirit Pill na ito. Gumawa tayo ng paghahambing. Hanggang dito na lang ang sinasabi ni Mateo, tumingin siya kay Joseph at nagtanong, Hallhead Orleans, may tatlong pangunahing sangkap sa iyong True Rising Spirit Pill formula, ang Inner Core ng Profound Armored Beast, ang Violet Nightweed, at ang Cloudnet Fruit, tama ba? Nagdilim ang mukha ni Joseph ngunit hindi niya sinagot si Mateo. Hindi rin naman ito ikinabahala ni Mateo. Nagpatuloy siya ng nakangiti, pag-uusapan ko ang tatlong uri ng pangunahing sangkap sa formula ng aking pill. Ang mga ito ay ang panloob na core ng Profound Armored Beast, Violet Nightweed, at Verdant Nether Orchid. Haha! Sabi niya gamitin daw ang Verdant Nether Orchid.
Alam na ng lahat na hindi pwedeng gamitin ng sabay ang verdant nether orchid at violet nightweed. Hindi mo nga alam ang puntong ito at pinagmamalaki mo pa kami tungkol sa foundation. Nabunyag mo na ang foundation mo sa isang pangungusap lang. Sect Master, ang punk na ito ay nagkukunwaring isa sa mga manlalaro sa isang grupo at sadyang pumaparito para linlangan kami. Malakas na sigaw ni Miggy. Natuto si Miggy na maging matalino sa pagkakataong ito at hindi na nagsalita ng mga bagay na tulad ng direktang paghatol sa kanya ng kamatayan. Hindi napigilan ni Quinley na mapatingin kay Joseph nang marinig niya iyon. Bahagyang tumanggo si Joseph na natural na nagpapatunay na hindi mali ang sinabi ni Miggy. Umikot ang mga mata ni Mateo at marahang lumabas ang isang salita mula sa bibig niya, "Gago." "Anong sabi mo?" Galit na galit si Miggy. "Malaki na ako, pero hindi ka pa ba nakarinig ng pariralang ang kasaysayan, mga libro, ay dapat basahin ng may pag-aalinlangan. Sinasabi mong hindi maaaring gamitin ng magkasama ang dalawang uri ng halamang gamot na ito. Dapat sana'y nabanggit na kahit anong pangit na herbal compendium, hindi ba? Dapat ngang nabanggit na pagkatapos pagsamahin ang dalawang uri ng sangkap, ang violet nightweed at verdant nether orchid, ay magbubunga ito ng laso na lubhang nakakapinsala sa mga martial artist, hindi ba? Sama-samang naging bato ang karamihan. Ang herbal compendium na iginagalang bilang isang napakahalagang kayamanan sa walang hanggang mundo ay naging isang kasuklam-suklam na libro sa bibig ni Mateo. Gayunpaman, tama nga ang sinabi ni Mateo. Ganito ang pagkakasulat sa libro. Hindi ba? Sabi ni Miggy na may mapanglo na mukha. Nako. Direktang pagmumura ni Mateo at sinabing, ang aklat na isinulat ng isang alchemy sovereign ay talagang may malaking halaga para sa pagtukoy, ngunit kailangan ninyong malaman na ang mga alchemy sovereign ay kakapasok pa lamang sa mga pintuan pagdating sa paraan ng alchemy. Tama ba ang mga bagay na kanilang naunawaan? Ang kaalamang nakuha mula sa mga libro ay magiging mababaw lamang sa huli. Kung hindi kayo mag-e-eksperimento, huwag ninyong subukan ito, maliligaw lamang kayo ng iba. Kung sasamba kayo sa herbal compendium na parang isang banal na kasulatan, hinding-hindi ninyo malalampasan ang may akda ng libro. 229. Isang sundo lang ay umalsa ang mga salita ni Mateo. Ang mga nanatiling kalmado ay biglang natahimik. Ang herbal compendium ay iginagalang bilang isang banal na kasulatan ng mga alchemist ng Endless World. Ito ay kumakatawan sa pinakamataas na antas sa Endless World. Gayunpaman, kahit ang mga kahangahangang alchemist na iyon ay hindi kayang maglakad patungo sa dulo ng lalim ng alchemy daw. Bagamat napakataas ng mga nagawa ng herbal compendium, para sabihing tama ang lahat ng nakasulat dito, malinaw na imposible iyon. Pero ang problema ay sapat na ang herbal compendium para mapag-aralan nila ang buong buhay nila. Gaano katagal ang oras na inilaan ng mga quasi-alchemy king na ito para isa-isang verifikahin to? Kung titingnan sa ganitong paraan, ang mga salita ni Mateo ay talagang nakapagpaisip sa mga tao. Pero malinaw na hindi gaanong maraming alchemist ang nakakapag-isip ng mahinahon sa oras na ito. Sa kanilang paningin, si Mateo ay mayabang na sa isang tiyak na antas. Kakapasok lang ba ng mga alchemy sovereign sa mga gate? Kung gayon, ano ang itinuring nilang mga quasi-alchemy king na ito? Hindi pa nga nakapasok sa gate. Kung gayon, kung susundin mo ang loika mo, pwede bang gamitin ng magkasama ang violet nightweed at verdant nether orchid? Gusto kong marinig kung paano mo aalisin ang laso na nalilikha sa pagitan nila. Malamig na ngumisi si Joseph. Ngumiti si Mateo at sinabing, kapag pinipino ang mga medicinal pills na tumutulong sa pagtahak sa spirit condensation realm, ang pinakamahalagang bagay ay tulungan ang mga martial artist na pino ang enerhiya ng essence at protektahan ang kanilang dantian. Tama ang iniisip ng iyong pill formula. Pero ang epekto ng verdant nether orchid ay malinaw na mas malakas kaysa sa cloudnet fruit. Bakit mo gustong hawakan ang anino sa halip na ang essence? Dahil lang sa sinasabi ng libro na hindi maaaring paghaluin ang verdant nether orchid at violet nightweed. Inilibot ni Mateo ang tingin sa paligid at malakas na sinabi, kapag pinipino ang mga gamot, ang mga pangunahing sangkap ay natural na napakahalaga. Ngunit ang mga pantulong na sangkap ay pantay na mahalaga.
Dahil ang verdant nether orchid at violet nightweed ay gagawa ng lason pagkatapos paghaluin, hindi ba't pwedeng magdagdag ka na lang ng isang uri ng sangkap sa mga pantulong na sangkap para hindi sila makagawa ng lason? Malamig na ngumisi si Gian at sinabing, mura lang ang usapan. Kung ordinaryong lason lang ito, malinaw na dali lang itong malutas. Pero ang lason na nalilikha nila pagkatapos maghalo ay ang Tendenoong Blood. Kahit hindi mataas ang antas nito, napakabihira nito. Kahit ang mga alchemy sovereign ay walang magawa. Kung ganoon lang ito kasimple, bakit hindi ito isusulat ni Lord Lizardo sa libro? Umiling si Mateo at bumantong hininga, pagkatapos ng lahat, ang mahalaga ay ang libro. Wala kayong sariling opinyon. Hindi ko talaga alam kung paano kayo nakapag-cultivate sa quasi-alchemy king realm. Ikaw. Bakit hindi mo sabihin kung anong karagdagang material ang makakaalis nitong lason na litid na nangangagat ng dugo? Isang lason na kahit ang mga alchemy sovereign ay hindi alam ang gagawin, ikaw, isang maliit na alchemy master, ay kayang lutisin ito. Sabi ni Gian nang may malamig na ngiti. Haha, bakit hindi tayo tumaya? Pangungot siya ni Mateo. Nang makita ang tiwala ni Mateo, hindi sinasadyang natigilan ang puso ni Gian. Pero naisip niya, gaano man kahalimaw si Mateo, imposible ring maging mas kahanga-hanga pa sa isang alchemy sovereign, tama ba? Paano mo gustong tumaya? Kung kaya kong lutisin ang lason na ito, yumuko ka sa akin ng 3 beses at kilalanin mo ako bilang iyong Panginoon. Kung hindi ko ito kayang lutisin, ibibigay ko sa iyo ang maliit na buhay kong ito. Aba, sa palagay ko ay ayaw mo rin akong kilalanin bilang aking Panginoon, sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Nang makita ang ngiti sa mukha ni Mateo, naramdaman ni Miggy na may mali. Hinailan niyang sulok ng damit ni Gian, ngunit hindi siya pinansin ni Gian. Sige. Natatakot ba ako sa iyo? Agad na pagsang-ayon ni Gian. Haha, sa harap ng sect master at iba't ibang pinuno ng hall, sa palagay ko ay hindi tatalikuran ni Elder Hayes ang kanyang mga sinabi. Tama na ang kalokohan. Bakit hindi mo sabihin kung anong gamot ang makakalutas sa lason na ito, hinihintay ka pa rin ng matandang to? Tumanggaw si Mateo at sinabing, sige, kukumbinsihin ko kayo ng lubusan. Mga matatanda, pag-isipan ninyo. Anong mga karaniwang nilalang ang mayroon ang violet nightweed at ang verdant nether orchid? Bumaba ang boses ni Mateo, at kumunat ang noo ng grupo ng mga elder. Ang pag-unawa sa mga gawi at katangian ng mga halamang gamot ang mahalagang kasanayang kailangang gawin ng bawat alchemist. Ang mga naroon dito ay pawang mga quasi-alchemy king. Ang kanilang mga pangunahing kasanayan ay natural na hindi naman pangit hanggang sa puntong wala ng pag-asa. Ang sinasabi lang nilang pananaliksik nila ay mas malala kumpara kay Mateo. Ang violet nightweed at verdant nether orchid ay medyo bihirang tier 1 herbs. Ang kanilang mga kasamang leafy forms ay kadalasang ilang materyales na hindi nakapasok sa rankings. Maaari kayang ang mga substandard na materyales na ito ay maaaring mag-detox. Anong klaseng biro ito? Kung pag-uusapan ang karaniwang kasamang anyong buhay para sa 2 uri ng halamang gamot na ito, dapat ay walang iba kundi ang Clearjoy grass. Hindi mo sinasabi sa akin na kayang lutisin ng Clearjoy grass ang lason ng Tendenoong Blood, di ba? Sa huli, si Joseph, ang hall head ng Peel Hall, ang unang nagsabi ng sagot. Maliban na lang, hindi niya kailanman narinig na kayang gamutin ng Clearjoy grass ang lason. Ang Clearjoy grass ay isa lamang halamang gamot na hindi nakapasok sa mga ranggo. Paminsan-minsan ay ginagamit ito bilang karagdagang material para sa mga low-grade tier isang medicinal pills. Hindi lang talaga ito maaaring lumabas sa entablado. Pero walang pakialam si Mateo dito. Ngumiti siya at sinabing, si Hallhead Orleans ay talagang kahanga-hanga para sabihin ang sagot ng mabilis. Tama, ang bagay na kayang gamutin ang lason ng Tendenoong Blood ay ang Clearjoy grass. Hahaha, hindi pa naririnig ng matandang ito na may epekto ang Clearjoy grass sa pag-detoxify. Talagang katawa-tawa. Mateo, hindi mo naman iniisip na kaming mga elder ng Peel Hall ay mga palamuti lang, di ba? Nangahas ka pang magbiro sa amin ng ganito. Biglang tumawa si Joseph at parang naloko. Seryosong sinabi ni Mateo, hindi ako nagbibiro. Hindi nyo pa nasusubukan yan.
Paano nyo nalaman na hindi kayang gamutin ng clear joy grass ang lason? Ang clear joy grass ay isa lamang pinakakaraniwang uri ng halamang gamot na hindi kayang maabot ang isang antas. Ang mga katangian at gamit nito ay matagal nang nahubog sa limitasyon nito. Kahit ang pagiging karagdagang sangkap para sa isang tier isang medicinal pill ay medyo malakas. Paano kaya magagamot ng ganitong uri ng bagay ang lason ng tendon blood? Tugon ni Miggy. Mapangahas at may opinyon. Sinasabi mong lampas na ito sa limitasyon. Iyon lang ang iniisip mo. Sa totoo lang, ang anumang pagpapares ng dalawang uri ng sangkap ay posible na makagawa ng mga epekto na hindi mo maisip. At ilang uri na ang nasubukan mo. Kahit para sa tier isa na sangkap, ilan ang tunay mong naiintindihan. Malamig na sabi ni Mateo nang may malamig na ngisi. Papabulaanan sana ni Joseph ngunit nakita niyang ikinumpas ni Quinley ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo na kailangang makipagtalo. Oo hindi, subukan mo at malalaman natin. Tumawa si Mateo at sinabing, haha, lohikal ang sect master. Ngayon, tatanggapin ko na lang na mura lang ang benta ninyo. Pipinoin ko na lang itong True Rising Spirit Pill para makita ninyo kung ano ang hitsura ng tunay na True Rising Spirit Pill. Humph! Walang hiyang yabang. Malamig na sanggal ni Miggy. Sa isang silid ng pagpipino, sa pill hall. Nagtungo na silang lahat sa kwarto. Iniabot ni Mateo ang formula ng True Rising Spirit Pill kay Quinley. Inutusan ni Quinley ang isang tao na ihanda ang mga sangkap. Ang formula ng tableta ni Mateo ay natural na mas mataas ang antas kaysa sa binuo ng pill hall. Ngunit ang formula ng tableta na ito ay walang halaga kay Mateo. Wala siyang pakialam sa pagbibigay nito sa kanila. Sok-sok, isang ang sekta. Mas mataas ang antas kaysa sa refining room ng Central Academy. Bamantong hininga si Mateo sa paghanga pagkatapos makapasok sa refining room. Walang hiya. Ang Central Academy ay ang panlabas na dojo lamang ng ating sekta. Paano ito maihahambing sa pill hall? Nakahanda na ang mga sangkap, bakit hindi mo pabilasan at pinuhin ang tableta? Sabi ni Gian. Hay nako, ipinapahayag ko lang ang aking emosyon. Hindi naman kailangang ito ni Elder Hayes ang lahat sa akin, di ba? Elder Hayes, sabik ka ng kilalanin ng isang guro, pero sa totoo lang, ayaw kitang tanggapin bilang isang disipulo, natatawang sabi ni Mateo. Sana matawa ka pa rin balang araw. Hindi nag-away si Mateo. Pumunta siya agad sa istasyon ng operasyon at sinimulang pinuhin ang medicinal embryo. Bakit niya ginagamit ang mga kamay niya sa paghawak? Hindi ba niya kailangang timbangin? Bakit pakiramdam ko ay lalong hindi mapagkakatiwalaan itong si Mateo? Hindi naman iniisip ng batang ito na isama ang lahat para makipaglaro sa kanya dahil alam naman niyang patay na siya, di ba? Ganito rin ang nararamdaman ko. Ang clear joy grass ay kayang gamutin ang lason ng tendon blood. Parang katawa-tawa pa rin kahit gaano ko pa ito pakinggan. Nang lumabas ang paraan ng pagpino gamit ang hand grabbing ni Mateo, agad itong pumukaw ng kalituhan. 230. Tiningnan ni Joseph ang paraan ng pagpipino ni Mateo gamit ang paghawak sa kamay at hindi niya napigil ang sumimangot. Nakita na niya ang formula ng tableta na ibinigay sa kanya ni Mateo. Bukod sa paglipat ng cloudnet fruit sa verdant nether orchid at pagdaragdag ng clear joy grass, ang iba pang mga sangkap ay halos pareho pa rin. Pero ang paraan ng pagpino sa formula ng tableta ni Mateo ay ibang-iba sa kanilang sinaliksik. Lakas ng apoy, embryo na panggamot, pagkuha, at iba pa, maraming maliit na pagkakaiba. Bilang hallhead ng pill hall, ang antas ng kasanayan sa alchemy ni Joseph ay natural na walang duda. Nararamdaman niya agad na kung mapapabuti ayon sa formula ng pill ni Mateo, tiyak na tataas ang kalidad ng medicinal pill. Ibig sabihin din niyan ay mas mature ang formula ng True Rising Spirit Pill ni Mateo kaysa sa kanilang ginawa. Siyempre, ang kailangan ay mapatunayan ni Mateo na kayang-kayang ang neutralisahin ng clear joy grass ang lason ng tendon blood. Napakahusay ng mga pangunahing kasanayan ni Joseph. Nang siya mismo ang nagpipino ng mga tableta, hindi nalalayo ang bigat ng mga halamang gamot na basta na lang niyang kinukuha. Gayunpaman, hindi iyon malayo.
Kailangan pa rin niyang suriin ang mga kagamitan upang mas maging tumpak ang dami ng mga halamang gamot. Kung mas mataas ang antas ng medicinal pill, mas tumpak ang dami ng halamang gamot na kailangan. Hindi siya nangahas na gumamit ng kahit anong paraan ng pagpipino gamit ang kamay. Pero hindi yun naging hadlang para mapanood niya si Mateo na gamitin ang paraan ng pagpino gamit ang kamay. Mula sa dami ng halamang gamot na kinukuha ni Mateo sa bawat pag-inom, dapat ay halos kapareho ito ng dami na nakasaad sa formula ng tableta. Pero masisiguro ba niya na ganoon ka-eksakto iyon? Kahit para sa tier isang medicinal pills, mas tumpak, mas mataas ang success rate at kalidad. Dapat sa ganitong paraan, hindi niya isinasapuso ang pagpipino na ito, di ba? Imposibleng maabot niya ang antas ng katumpakan ng formula ng tableta sa pamamagitan lamang ng isang casual na paghawak. Napakahirap nito. Gayunpaman, kailangan lang niyang patunayan na kayang pawiin ng Clear Joy Grass ang lason ng Tenden Noong Blood, at maitutuon na panalo si Mateo. Dahil alam ni Joseph na kung talagang kaya nitong lutisin ang Tenden Noong Blood Toxin, ang formula ng tableta ni Mateo ay talagang mas malakas kaysa sa True Rising Spirit Pill na kanilang ginawa. Natural na imposibleng matukoy ang mga paratang ng pagnanakaw. Gayunpaman, ang tibay ng mga pangunahing kasanayan ni Mateo ay nalampasan na ang karamihan sa mga alchemy grandmaster. Marami pang mga elder sa Philhall na mas mababa kaysa kay Mateo. Gayunpaman, hindi ito sinabi ni Joseph. Tahimik lamang niyang pinanood si Mateo na kinukuha at pinipino ang nakapagpapagaling na embryo. Mas mabilis ang proseso ng pagpipino kaysa sa kanilang inaakala. Ang pagpipino ng Tier 1 herbs ay walang halaga kay Mateo. Natural lang na hindi ito magtatagal. Ang embryo na nakapagpapagaling ay kinuha at pino. Pinuno ng hall na si Orleans, halika at siya sa atin kung may lason o wala. Iniabot ni Mateo ang sisidlan kay Joseph. Kinuha ni Joseph ang sisidlan para tingnan, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang medicinal embryo na pinino ni Mateo ay napakalinaw na parang isang maitim na berdeng ball ang kristal. Hindi pa nakakita si Joseph ng sino man na kayang kumuha at magpino ng embryo na panggamot ng ganito kahusay. Isa itong tunay na likhang sining. Hindi mabilang na tableta ang naproseso ni Joseph, ngunit palihim niyang hinatulan na hindi niya ito kayang gawin sa ganoong antas. Maaari kayang mayroon talagang isang makapangyarihang master ng alchemist sa likod ng Mateo na ito. Kung hindi, sa edad ni Mateo, paano niya malinang ang ganoong kagaling na kasanayan sa alchemy? Hallhead Orleans, huwag kang mataranta. Gumamit ka agad ng malalim na karayom na pilak para siyasatin kung may mga lason ang embryo na ito. Kailangan ko pa ring pinuhin ang gamot na ito, pagmamakaawa ni Mateo nang makita ang sitwasyon. Nagising si Joseph at matalim na tinitigan si Mateo. Pagkatapos, kumuha siya ng isang malalim na karayom na pilak at sinaksak ito sa embryo na nakapagpapagaling. Katulad ng mga mortal na gumagamit ng pilak na karayom upang suriin kung may lason, ang mga alchemist ay gumagamit ng malalalim na pilak na karayom upang suriin kung may lason. Ang malalim na pilak na karayom sa mga kamay ni Joseph ay isang mataas na ranggong mahiwagang artifact. Kaya nitong matukoy ang lahat ng lason sa ilalim ng Tier 4. Natural na kasama rito ang Tenden Noong Blood Toxin. Hinugot ni Joseph ang malalim na pilak na karayom at bahagyang nagkunot ang kanyang mga kilay. Wala talagang lason. Kaya kayang lutisin talaga ng Clear Joy Grass ang lason sa Tenden Noong Blood. Hindi kaya. Ang lason sa litid na nangangagat ng dugo ay kilala bilang isang lason na walang lunas. Ang paraan ng pag-detox ba ay talagang napakasimple. Bagamat hindi naman gaanong kahanga-hanga ang ganitong uri ng lason, maaari nitong palihim na maapektuhan ang mga tungkulin ng isang martial artist nang hindi nila nalalaman, na sa huli ay magiging isang payle ang martial artist. Ito ay isang lason na walang sino man ang kayang lutisin sa walang hanggang mundo sa nakalipas na ilang milenyo. Ganito ba talaga ito nalutas ng ganito? Nang makita ang malalim na pilak na karayom na walang kahit isang bakas, hindi napigilan ng grupo ng mga matatanda ang mapasigaw sa gulat at mapabuntong hininga. Habang nasa gitna ng karamihan, ang mukha ni Jian ay kasalukuyang namumutla. Nalutas na ang lason sa Tenden Noong Blood, ibig sabihin ay natalo na siya sa postahan.
Maaari kayang siya, isang marangal na quasi-alchemy king, ay kailangan talagang kilalanin ang isang alchemy master bilang kanyang master. Ito ay isa lamang walang kapantay na kahihiyan. Kung kakalat ang bagay na ito, paano niya maitatatag ang autoridad sa Tranquil Cloud Sect? Kahit na hindi maglakas loob na magsalita ang mga disipulong iyon sa harap niya, malamang ay kikilos sila sa likuran niya, tama ba? Ngayon, mapapatunayan nito ang aking kawalang kasalanan, hindi ba? Mahinang sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni na Joseph, Miggy, at iba pa at ayaw nang sumunod. Gayunpaman, hindi naintindihan ni na Quinley at ng iba pa. Hindi niya maiwasang magtanong, Paulhead or Lins. Nagngingit-ngit si Joseph at tumango bilang pagsang-ayon sa mga sinabi ni Mateo. Hindi maaaring pekay ng ganitong bagay. Wala siyang ibang magawa kundi aminin ito. Lihim na nakahinga ng maluwag si Quinley nang marinig iyon at sinabing, dahil ganoon nga, walang batayan ang krimen ni Mateo na pagnanakaw ng formula ng pill. Ito lang naman ang medicinal pill na ito ang pundasyon ng aking Tranquil Cloud Sect. Mateo, hindi mo ito maaaring ibenta sa sekular na mundo. Para makabawi sa hindi pagkakaunawaan sa pagkakataong ito, bibigyan ka ng sect ng 10,000 puntos. Umaasa ako na hindi mo magagalit sa sect dahil sa kasong ito. Bilang amo ng isang sekta, ang mga salitang ito mula kay Quinley ay maituturing ng isang banayad na paghingi ng tawad. Kung isa lamang itong ordinaryong disipulo, tapos na sana ang paglilitis. Paano masasabi ng sect master ang ganitong mga salita? Pero iba si Mateo. Masyado siyang halimaw. Ang talentong ipinakita ni Mateo ay labis na kakilakilabot. Dahil napatunayan na walang masamang balak si Mateo, natural na kinailangan siyang alagaan ng sekta ng buong lakas at itali. Ang isang henyong figure ang siyang pinagmumula ng pag-asa ng sekta. Natural lang na maituturing siyang mahalagang kayamanan. Malinaw na may sentido kondado si Mateo para pahalagahan ang pabor. Yumuko siya kay Quinley at sinabing, isinasaalang-alang din ng sect master ang kaligtasan ng sekta. Bakit naman magtatanim ng sama ng loob si Mateo? Gayunpaman. Magtatanong ba ako, sect master, kung ang naunang taya ay binibilang o hindi? Nagbubulungan. Nang lumabas ang mga salita ni Mateo, ang tingin ng lahat ay tumingin kay Gian. Agad na namula ang matandang mukha ni Gian nang makaramdam siya ng matinding kalungkutan. Ito. Natigilan din si Quinley kay Mateo. Bagamat medyo lumampas sa inaasahan ang antas ng alchemy daw ni Mateo, para kilalanin siya ng isang quasi-alchemy king bilang master, naramdaman ni Quinley na medyo walang katuturan pa rin ito. Sa ganitong paraan, paano makakapaglakas loob si Gian na makipagkita sa kahit sino sa hinaharap? Nagulat si Mateo nang sabihin niya, Elder Hayes, hindi ka naman tatalikuran, di ba? Alam kong medyo mahirap para sa iyo na hilingin sa isang quasi-alchemy king na kilalanin ako bilang isang master, pero sa isang punto de vista, ang pamantayan ko sa alchemy daw ay nalampasan na ang sa iyo. Kaya naman, tila makatwiran ang pagkilala mo sa akin bilang master. Natural lang na mapagkumbabang salita ito ni Mateo. Ang kanyang antas ng alchemy daw ay malayong malampasan lamang ang kay Gian sa isang partikular na pananaw. Sa pamantayan ni Gian, hindi man lang siya kayang magdala ng sapatos para kay Mateo. Gayunpaman, sa pagtingin sa matandang lalaking muntik na siyang mapatay dahil napilitang sumuko, si Mateo ay may hindi masabi na tuwa sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, biglang may naisip si Jack at bumulong ng ilang salita sa tabi ni Quinley. Nagliwanag ang mga mata ni Quinley, at sinabi niya, mga pinuno ng bulwagan, mga nakatatanda, tapos na ang bagay na ito. Ano pa ang hinihintay natin dito? Bakit hindi pa kayo umalis agad? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.